Ang asawa ko ay nagpakita upang patunayan ang asawa ng kanyang kaibigan ay siya ang pinakamasarap. Nagtaka ako na kinuha pa niyang boyfriend ang asawa ng kanyang kaibigan upang matupad ang asawa sa kanyang sinasabing pag-ibig. Ibinigay ko ang lahat ng ari-arian ko sa aking asawa, maliban sa kustodya ng aming mga anak, para itong umalis na walang dala. Nang ako'y dumaan sa ibang mundo, matapos basahin ang alaala ng orihinal na may-ari, walang sabi-sabi, direktang pinagsasampal ang sarili hanggang sa mamaga ang mukha. Ano bang ginagawa mo, ultimate na tanga? Ngayon, wala na akong anuman, hindi ko na lang sasabihin. Kailangan mo pa ba akong tulungan sa pagpapalaki ng 2 bata? Ngayon ay nakaupo ako sa loob ng isang coffee shop. Sa kabila ay nakaupo ang isang napakagandang babae. Ang pangalan niya ay Anyo Anyaw. Siya rin ang dating matalik na kaibigan ng aking ex-asawa. Ang asawa niya ay ang kasintahan ng aking ex-asawa. Madalas kaming makipag-ugnayan. Madalas na nag-ulat ng kinaroroonan ng kapareha. At pagkatapos ay pupunta sa lugar ng insidente. Bawat pagkakataon ay hindi nagtagumpay. Sa ibang salita, Kahit na magtagumpay, ano naman? Ang mga nakatakdang bagay ay hindi kailanman mababago. bakit hindi mo ako kinakausap kamakailan? Ipinapaalam ang kinaroroonan ni Liwan Ran. Nang sinabi ni Anyo Anyaw ang linyang ito, pakiramdam ko'y pagod na pagod ang puso ko. Ang kasiyahan sa ulo ng aking nakaraan ay talagang sagana. Ngunit hindi ito isang marangal na bagay. Nakahiwalay na ako. Ano ang sinasabi mo? Nakapagdiborsyo na ako. 3 araw na ang nakalipas, hindi pwede. Hindi ka maaaring makipagdiborsyo. Sila ngayon ay tiyak na magkasama. Hindi ba't mahal mo siya? Bakit hindi mo siya alagaan ng mabuti? Sa mga taong kasal kay Lee Chongming, si Anyo Anyaw ay walang anak. Pakiramdam niya ay araw-araw siyang nabubuhay sa ilalim ng anino. Palagi na lang akong may pakiramdam na ang asawa ko ay aalis sa akin. Bakit mo kailangang bitawan? Sabi natin noon, malinaw na nagkasundo tayo. Paano mo ako may iwan ng walang paalam? Kung hindi na bagay, kailangan talagang maghiwalay. Walang dahilan. Imposible namang sobrang gusto mo siya noong high school ka. Dati, sobrang mahal ko siya. Hindi ka bibitaw. Ang epekto ng aking diborsyo kay Anyo Anyaw ay masyadong malaki. Sa isang iglap, hindi niya ito matanggap. Kung hindi dahil sa talagang nagustuhan ko noon. Sino ang gustong maging isang tanga? Nakapikit ng kaunti si Anyo Anyaw. Dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo at tumingin sa akin. Tumayo ako mula sa aking upuan. Ngunit iyon ay ang dating Liu Changqing na nagmahal sa'yo. Maaaring ituring na si Liu Changqing na may gusto kay Liwan Ran. 3 araw na ang nakalipas nang mamatay siya. Ngayon, kahit makita kong naaksidente siya at namatay sa sasakyan, hindi man lang kumurap. Hindi kailanman nakakita si Anyo Anyaw ng ganitong tingin. Ang lalaking ito na mukhang napaka-messy at may mga tanda ng pagod. Nang sabihin niya ang linyang ito, bakit ako may pakiramdam na takot? Lumakad ako sa tabi at sinabi pa, gusto kong magbigay ng payo sa'yo. Huwag masyadong mahirapan sa buhay. Kumain ka ng mabuti, uminom ng mabuti at umalis ka na sa kanya. Humanap ka ng isang tao na gusto mo at gusto ka rin niya. Walang dahilan para ma-fall sa isang lalaki. Tumingin si Anyo Anyaw sa aking likuran. Narinig ko ang huling sinabi ng babae sa aking tainga. Hindi dapat ganito ang buhay mo. Nakatayo sa labas ng tindahan. Bahagyang inikot ko ang aking ulo. Tumingin sa nakaupo pa rin sa kanyang pwesto. Nakayuko ang ulo, may kalungkutan at pag-aalala. May kakaibang pakiramdam ng simpatya sa kanyang ekspresyon. Kakatapos ko lang kunin ang anak ko at umuwi na ako. Nang malapit na akong buksan ang pinto, bigla akong nakaramdam na may hindi tama. Parang narinig ko ang tawanan ng anak na babae sa loob ng bahay. Tumingin ako sa oras sa aking cellphone. Dapat ay nasa klase pa siya sa oras na ito. Natatakot na may mangyaring masama sa anak na babae. Agad na binuksan ang pinto. Nakita ko ang aking dating asawa na kausap ang aming anak na babae. Isang sulyap lang ang ibinigay ko sa kanya at hindi na ako tumingin muli. Pinapat ang likod ng anak bilang senyales na pumasok siya. Nakita ng anak ang kanyang ina. Ang ekspresyon sa kanyang mukha ay naging komplikado. Pero hindi na siya masyadong nagsalita. Nagtanggal lang siya ng sapatos at pumasok. Lumapit siya sa kanyang kapatid na babae at sinabi, pumasok ka na sa loob kasama ang kuya mo. Ayaw kong pumasok sa bahay. Mahirap na nakarating si mama. Makinig ka, ayaw ko, wag mo akong galitin. Napasigla ang anak na babae. Hindi pa siya kailanman nakakita ng ganitong anyo ng kanyang kuya. Sa gulat ay nanlumo siya. Nang makabawi siya, mabilis na nag-ipon ng luha ang kanyang mga mata. Bago pa siya makaiyak, lumapit ang kapatid na lalaki at hinawakan ang braso ng kanyang kapatid na babae. Itinataas. Gumanti at niyakap ang kanyang anak na babae sa kanyang mga bisig. Dito na siya umiyak ng malakas. Pinalo ng maliit na kamay ang kapatid na lalaki. Nakatayo sa tabi at nanonood ang dating asawa. Mayroong kaunting komplikasyon sa tingin ni Liwan Ran. Kasabay ng tunog ng pagsasara ng pinto. May mga iyak na umaabot mula sa likod ng pinto. Sa isang iglap, nagkaroon ng kaunting katahimikan sa pagitan ng dalawa. Matagal kong sinira ang katahimikan na ito. Hindi masyadong maginhawa ang makipag-usap dito sa loob. Lumabas at nagsalita bago siya umalis.
Nag-isip si Liwanran ng sandali. Kinuha ang bag sa sofa at sumunod na rin sa labas. Bakit ka nandito? Nagmumukhang naguguluhan si Liwanran. Nagulat na tumingin sa akin. Sa kanyang alaala, hindi ako nanigarilyo sa loob ng maraming taon. Dahil sinabi niya noon na ayaw niya sa amoy ng sigarilyo. Siyempre, ako rin. Napansin ang pagbabago sa ekspresyon ng kabilang tao. Ngunit wala pa ring anumang pag-urong. Lalo pang may bahid ng pang-aasar sa kanyang labi. Ngayon, hindi na tayo mag-asawa. Kung mag-abala ako o hindi, dapat wala na rin itong masyadong kinalaman sa'yo. Hindi ko pa siya nakitang kausapin ng ganito. Nagtaka si Liwanran. Nang makabawi, ibinalik niya ang malamig na ekspresyon. Siyempre, walang problema. Sige, wag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Diretso na tayo sa paksa. Ano ang layunin mo sa pagpunta dito ngayon? Umiling si Liwanran at sinabi na wala siyang layunin. Gusto ko lang sanang makita ang bata. Nakatingin siya sa pader ng pasilyo. Ang malaking piraso ng pader na natanggal. Nakapagbigay ito sa kanya ng kaunting hindi komportable. Talagang napakabaho ng kapaligiran. Paano ka naman makakapag-stay sa ganitong sira-sirang lugar? Maghanap ng isang tao na hindi nakakaranas ng mundong ito. Kung maaari, gusto kong dumura sa kanyang mukha. Sa tingin ko ay maganda ito. Kahit na mas maganda ito kaysa sa akin. Kumpara sa bahay na pinaghirapan kong bilhin sa loob ng mahigit 10 taon. Medyo kulang nga. Ngunit komportable naman kaming tatlong nakatira dito. Huwag nang mag-alala pa ang ginang. Ako rin ay ina ng bata. May karapatan akong mag-alala para sa iyo. Paano mo maaring hayaan ang bata na manirahan sa ganitong marumi at magulong lugar? Ng ganitong kapaligiran? Ramdam ko na nanginginig ang katawan ko. Nakarinig ako mula sa harap na ito na tinatawag na Liwan. Asawa ni Ran. Ina ng 2 bata. Nagalit siya matapos marinig ang sinabi ng kanyang ex-asawa. Bakit siya may mukha pang magtanong sa sarili? Sino ang walang pakundangan na kinuha ang lahat sa kanya? Ari Aryan. Sino ang hindi nag-alala sa pagkawala ng bata sa napakahabang panahon? Ngayon ay nagsasalita ka na ng ganitong bagay. Ayaw ko nang makipag-usap pa sa'yo. Kung wala namang ibang bagay, huwag ka nang bumalik. Nabigla si Liwanran sa biglaang pagbabago. Nakapag-atras siya ng isang hakbang nang hindi niya namamalayan. Kasunod na dumating. Ito ay ang pagdagsa ng kahihiyan sa kanyang puso. Hindi siya makapaniwala na natatakot siya sa lalaking nasa harap niya. Puno ng hindi makapaniwala ang mga mata ni Liwanran. Parang unang pagkakataon nilang magkakilala. Sa kanyang alaala, ang ako sa harap mo, dapat ay mayroong maingat na anyo. Hindi mo ba kayang makipag-usap ng maayos sa iyong pangarap? Magkasama ang mga minamahal. Huwag mo nang guluhin. Tayo na bang tatlo sa ating buhay? Bahagyang humupa. Hindi ko maaring hayaan ang sarili kong magpatuloy pa. Natatakot ako. Ang aking katawan ay gumawa ng isang trahedya na hindi mayaayos. Maraming gustong sabihin si Liwanran. Ngunit wala siyang masabi. Sa katunayan, may ilang pagkakasala sa kanyang kalooban. Kasabay ng mga salitang iyon kanina. Ang kanyang lihim na pagdaramdam ay tuluyan nang nawala. Muling bumalik sa walang ekspresyon na anyo. Iyan ang paboritong anyo ni Liu Changbong noon. 100,000 yuan para sa karapatan kong alagaan ang bata. Talagang ikinagalit ito sa akin. Kumuha ng lahat ng aking yaman. Gusto mo bang makipag-ugnayan sa mga bata sa halagang 100,000? Kinuha mo ang lahat ng ari-arian ko. Lahat ng bahay at sasakyan ay kinuha mo. Ngayon gusto mo pang gamitin ang maliit na 100,000. Palitan ko ang pinakamahalaga kong pamilya. Bobo ba ako? Ano ako sa'yo? Tao. Sa tingin mo ba may karapatan ka pang makipag-usap sa akin ngayon? Ano bang bagay? Bakit palagi kang may ganitong pakiramdam na parang ito ay karapatan mo? Wala akong utang sa'yo, ako si Liu Changqing. Naging dahilan ka para ang sarili mong anak ay maging mula sa isang pamilyang walang ama. Naging dahilan ka para halos mabaliw ang pinakamabuting kaibigan mo. Kaya nga ako naghangad ng iyong nakakabaliw na pag-ibig. Ngayon, agad-agad, mawala ka sa aking paningin. Pagkatapos kong sabihin yon, binuksan ko ang pintuan at pumasok sa loob. Nabulabog si Liwanran sa sigaw ko. Nakatayo ng walang ginagawa. Gusto kong sabihin sa kanya. Si Liwanran ay bumaba na sa ibaba. Narinig ang tunog ng pinto sa likuran na muling bumukas. Lumingon siya at nakita ang dumating. Sa wakas, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Agad na lumapit. Inilabas niya ang kamay upang hawakan ang kanyang anak. Ngunit naiwasan ito. Umusad ng isang hakbang si Liu Ziyu. Tiningnan ng mabuti si Liwanran. Tila nais niyang iukit ang mukha na ito sa kanyang alaala. Mabilis na binitiwan ang isang pahayag na huwag nang bumalik. Nakarinig siya ng mga salitang ito. Tumigil ang pag-isip ni Liwanran. Nakatayo siya roon na parang isang estatwa. Hanggang sa isara ni Liu Zitao ang pinto ng kanyang kwarto. Hindi siya nakapag-isip ng maayos. Sa pasilyo, si Liwanran na lamang ang natira. Ang salitang iyon ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Sinabi ng kanyang unang anak sa kanya ang salitang iyon. Sa kabila, si Anyo-Anyaw ay nakaupo sa sopa. Tumingin siya sa orasan sa dingding. Tumatalo ng pangalawang kamay ng relo.
Sa sala, umuukit ang tunog ng pagtiktak. Nakatagilid ang tingin. Nakita ang larawan na nakasabit sa dingding. Ang matandang lalaki sa larawan na may mahinahon at matatag na anyo. Nakatayo na walang emosyon. Sa tabi ay may ngiting napakaganda. Babaeng mahigpit na yumakap sa braso ng lalaki. Ang babae na yon ay si Anyuan Yao. Siya ay naghihintay. Naghihintay sa taong iyon. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko si Anyuan Yao. Nasa kasal ni Li Wanran. Nakasuot ako ng suit. Halos sumisikat na ang ngiti sa kanyang mukha. Habang nag-aalay ng toast, si Li Wanran ay nakasimangot sa buong oras. Napansin ko na hindi maganda ang ekspresyon ng asawa ko. Kaya't siya yumuko at mahinang nagtanong. Nakita lahat ni Anyuan Yao. Sa unang pagkakataon, siya ay medyo nainggit kay Li Wanran. Labanan ng tatlong pag-ibig. Nagtapos ang laban sa tagumpay ni Anyuan Yao bilang kanyang libingan. Ipinagkabit niya ang lalaking lagi niyang iniisip sa kanyang tabi. Masusing pag-aalaga. Tuwing gabi, hinihintay niyang makauwi ang isa at pinapainit ang pagkain. Ngunit sa bawat pagkakataon, tiningnan ni Li Chongming ang pagkain ng walang emosyon. At saka sinabing hindi siya gutom o kumain na. Si Anyuan Yao ay hindi pa kailanman pumasok sa kusina. Pumunta siya sa guro para tingnan ang aklat ng pagluluto. Humingi ng tulong sa iba. Matutong mabuti. Isipin mo na lang si Li Chongming na kumakain ng nilutong pagkain niya. May pagmamalaki ang sarili. Kahit isang segundo lang ng ngiti at papuri na maganda ang gawa. Sa tingin niya, lahat ay sulit. Ngunit ang realidad ay napakatigas. Sa mga taon ng kasal, araw-araw ay naghahanda siya ng pagkain. Naghihintay hanggang hati-nabi ng 12 para umuwi si Li Chongming. Nag-init ng tubig at inabot ang mga sapatos. Lahat ng damit ay personal kong hinuhugasan. Matagal na pahinga sa madaling araw. Nagdulot ito ng napakabagsak na kalagayan ng isip ni Anyuan Yao. Ang kondisyon ng kanyang balat ay talagang kapansin-pansin. Walang pagkukumpara. Isang tao na mula ng ikasal ay hindi na kailanman naging masaya. Natutulog ako tuwing madaling araw. Madalas na hindi makatulog. Hindi kailanman nakatanggap ng sustansya sa kaluluwa. Isa pang mula ng ikasal. Sinisikap ng asawa. Araw-araw ay sinasabi niyang mahal kita. Buwan-buwan ay naghahanda ng regalo. Lahat ng gawaing bahay ay siya na ang gumagawa. Masarap ang pagkain. Mas masaya si Li Wanran kaysa sa kanya. Naiinggit si Anyuan Yao sa kanya ng ganito. Hindi humihingi ng kasal na katulad ng sa kanya. Gusto lang ng kaunti. Kahit na isang simpleng mahal kita lang. Ang mga kamay ng orasan sa dingding ay nakatutok lahat sa alas 12. Ngayon, muling umuwing nag-iisa ang tinig na umuusbong. Nakatutok ang tingin ni Anyuan Yao sa pintuan. Matagal na siyang naghihintay. Parang namumuo ang ulo ko. Nahihirapan siyang tumayo gamit ang isang kamay habang nakasandal sa sofa. Hindi pa nakakalakad ng 2 hakbang. Narinig ang tunog ng pag-unlock ng pinto. Nagtaka ng sandali. Sa kanyang puso, nag-umapaw ang saya nang bumalik si Li Chongming. Chongming. Gutom ka ba? Gumawa ako ng espesyal. Kumain na ako. Naramdaman ni Anyuan Yao na parang may humahawak sa kanyang leg. Nakatanga ang bibig sa loob ng mahabang panahon ngunit walang masabi. Bukas, hindi na ako babalik. Medyo abala ang kumpanya. May problema ba sa kumpanya pero huwag ka masyadong mapagod. Bukas, gagawa ako ng sopas para sa iyo at dadalhin ko sa kumpanya. Hindi na, kakain na lang ako ng kahit ano. Sa susunod na araw pagkatapos ng bukas, abala rin ako. Pareho rin ang abala sa mga susunod na araw. Hindi napansin ni Li Chongming. Pababa na ng pababa ang ulo ni Anyuan Yao. Hindi na masyadong makita ang mukha. Dahil ba ito kay Li Wanran? Ano? Kailangan bang lumipat at makasama si Li Wanran, tama ba? Sa pagkakataong ito, malinaw na narinig ni Li Chongming. Nagmukha siyang naguguluhan. Maingat na tiningnan si Anyuan Yao. Gaano nakatagal mula nang maayos kong tiningnan ang kanyang mukha. Hindi na masyadong maalala ni Li Chongming. Si Anyuan Yao ay mukhang labis na pagod. Ang mga labi ay hindi na kasing pula at makintab tulad ng dati. May ilang maputlang lilang kulay. May kaunting makeup na inilagay sa mukha. Medyo nabawasan na. Ngunit ang mga mata na yon ay tila hindi na kasing linaw tulad ng dati. Parang isang patay na tubig. Hindi, ito ay dahil sa trabaho. Kaya hindi ka na uwi sa bahay. Dahil ba ito sa akin? Hindi ba sapat ang ginawa ko? Sabihin mo sa akin ang mga kahinaan ko. Chongming, magbabago ako. Huwag mo akong ganyanin, okay ba? Pakiusap, Chongming. Huwag ganyan, huwag akong iwan. Natatakot akong mag-isa sa bahay. Pakiusap, aalis na ang girlfriend ko. Huwag mong pakiusapan ako. Hindi ko kayang mawala ka sa huli. Si Anyuan Yao ay tila nagiging baliw na. Nagulat si Li Chongming. Sa katunayan, siya ay isang duwag. Isang lalaking nag-alinlangan muli. Kahit na nagkukunwari siyang napakalamig. Ngunit nang makita ang kanyang asawang dati handang mamatay para sa kanya. Ngayon na itsura. Nagsimula nang maging balisa at matakot ang kanyang kalooban.
Parang may isang boses na nagsasabi sa kanya na tumakbo. Agad na nahawakan siya ni Anyuanyao. Nag-aaway ang dalawa. Kasabay ng nagiging matinis na boses ni Anyuanyao. Pinasok ni Lee Chongming ang isang pagtulak sa kanya. Isang malakas na tunog. Nadapa si Anyuanyao sa lupa. Nakadapa sa sahig, humihina ng malalim na hangin. Umurong ng isang hakbang si Lee Chongming. Kumuha ng coat mula sa sofa. Tumatak patungo sa pintuan na parang tumatakas. Sa sandaling isuot niya ang sapatos at itulak ang pinto. Tumingin siya sa likod sa babaeng nakadapa sa lupa. Paano siya naging ganito? Parang naaalala ni Lee Chongming ang kanilang unang pagkikita. Nakatayo sa tabi ng ilog sa ilalim ng punong willows na yon na babae. Ang batang babae na may malinaw na mga mata na para bang may kwento siyang sinasabi. Kasabay ng tunog ng pagsasara ng pinto. Tahimik na muli ang loob ng bahay. Tinutok ni Anyuanyao ang sahig. Hindi pa rin tumayo. Hindi alam kung gaano katagal na ang lumipas. Sa tahimik na sala, umabot ang malungkot na iyak. 2 oras ang lumipas. Ang telepono ko ay nagbigay ng malalakas na tunog ng ringtone. Kakaumpisa ko palang matulog ng 2 o 3 oras nang magising ako. Sa katapusan ng linggo, natutulog ang mga bata ng huli. Gusto ko lang sanang matulog ng mahimbing. Hindi pa ako nakakatulog ng matagal nang magising ako sa tunog ng telepono. Natakot akong magising ang bata sa tabi kaya agad kong sinagot. Pero hindi pa nakabukas ang mga mata ko kahit na inaabot na ako ng pagkain. Sino yan? Tahimik sa kabila. Tanging si Xiwei ang gustong kumilos. Matagal na nagtagal ang katahimikan, nawala ang antok at nagtanong ulit, Hoy. Pwede bang pumunta ka dito at makipag-usap? Ako'y medyo nagtataka. Inalis ang telepono at tiningnan ang tala ni Anyuanyao. Sa tingin ko, maaaring nalilito na ang aking mga mata. Pinilit niyang pisilin ang kanyang mga mata. Tumingin ulit sa cellphone. Nakadisplay pa rin ang pangalan ni Anyuanyao. Paano siya nakatawag sa akin? Malinaw ang ibig kong sabihin sa sinabi ko sa kanya kaninang tanghali. Baka naman ulit na nagkakaroon ng problema ang babaeng ito. Ano ang gusto mong gawin? Halika, sunduin mo ako. Uminom ka ba? Huwag mo akong papuntahin sa iyo ng madaling araw, mga 2:00 na. Huwag nang pag-usapan ang pagkuha. Sa tingin ko, nananatili pa sa telepono ko ang kanyang numero na talagang nakakabigla. Ayaw ko talagang makipag-ugnayan sa sinuman ngayon. Lalo na't asawa pa ito ng dating asawa. Ilagay ang cellphone sa tabi ng unan. Bumalik sa pagtulog. Dali akong tinamaan ng antok. Kakaumpisa ko lang matulog. Biglang tumunog ang telepono at nagdulot ito ng panginginig sa aking katawan. Kailan ka ba matatapos? Wala nang tulog sa kalaliman ng gabi. Yung Ginoo na yon. Ang dalagang ito ay patuloy na tumatawag sa iyo. Kakatapos ko lang tumawag sa taong nakalagay sa kanyang cellphone bilang asawa. Walang sumasagot kung maaari lang. Pwede bang pakiusap na pumunta ka at dalhin siya? Tapos na ang oras ng aming tindahan. Pakiramdam ko wala akong kinalaman dito. Gusto kong direktang tumanggi. Ngunit nang gusto na niyang magsalita. Bumalik sa isip ko ang huling beses na nagkita kami. Ang kawawang anyo ng kabilang panig. Hinawakan ko ng mahigpit ang telepono. Saan ito? Sa loob ng restoran, hindi na malinaw ang isip ni Anyuanyao. Sinisikap niyang itaas ang kanyang ulo. Ngunit parang may mabigat na bagay na nakadagan sa kanyang ulo na hindi siya makagalaw. Nakatutok ang kanyang mga mata sa pintuan. Panatilihin ang posisyong ito. May isang panahon na ang bisitang ito ay dumadating sa restoran tuwing madaling araw. Ano man ang mga putahe na hindi in order, patuloy pa rin ang pagdating ng alak. Puno ng mga bote ng alak ang mesa. May mga nakakalat ding bote ng alak sa sahig. Chongming, ikaw ba ang dumating para kunin ako? Hindi ako yon, gago. Magulo ang kanyang buhok. Maraming pawis ang lumabas sa kanyang katawan. Ang buhok ay dumikit sa kanyang noo. Walang kahit anong kagandahan sa itsurang ito. Parang yung baliw na babae. Kaya mo pa bang makalakad ng ilang hakbang? Siksik ay talagang lalong nagagalit sa iyo habang iniisip ito. Sa tingin ko, dapat noon pa lang ay pinatay ko na ang cellphone. Ang pinakamainam na pagpipilian ay hayaan siyang mag-isa at mamatay. Walang anuman, hehehe. Si Anyuanyao ay patuloy na nakangiti. Sa aking pananaw, medyo nakakalungkot ang ganitong anyo. Hindi siya dapat tratuhin ng ganito. Sige na, tigilan na ang kalokohan. Saan ang bahay niyo? Sasama kita pauwi. Nanghina si Anyuanyao at natumba pa sulong. Hinawakan ko ang kanyang braso at hinila siya ng buong lakas. Ang mga lasing na tao ay parang walang buto ang katawan. Parang isang buktot na isda. Palaging gustong gumapang pababa sa lupa. Inangat ko siya gamit ang aking lakas. Magaan ang timbang ng babaeng ito. Tumingin sa mukha na ganap na naiba sa aking alaala. Ako'y medyo nalungkot. Ang mga alaala na ibinibigay ng katawan na ito. Nakapagdudulot ito sa akin ng espesyal na damdamin. Nasa parehong paaralan sila noong high school. Kahit magkaibang klase. Ngunit ang mga magandang babae ay palaging paksa ng usapan. Lalo na ang mga babae na katulad niya. Palaging may ngiti sa kanyang mukha. Napakaganda ng mga mata. Umiti na parang buwan. Bahagyang nakatungo ang mga kilay. Ang mukha ay mukhang napakamahina. Nakakapagbigay ng pagnanais na protektahan sa karamihan ng mga lalaki.
Siyempre, Sai, hindi ako kasama sa karamihan noon. Gusto kong ipagkasal siya sa labas ng tindahan. Ano nang nangyari sa lalaking yon? Hindi pa nababayaran ang pera. Sinalat ng mga mata ko ang mesa. Pakiramdam ko ay nanginginig ang sulok ng aking bibig habang iniangat ko si Anyuan Yao. Ang isa pang kamay ay patuloy na pinapalo ang kanyang mukha. Bumangon ka na, bakit mo ako tinawag kung hindi ka nagbayad? Linggo ng umaga, alas 8:45. Ang anak na babae ay nagbukas ng pinto ng bahay habang pinapahid ang kanyang mga mata. Siguradong nagising siya dahil sa pagpigil. Talagang dapat makinig sa sinasabi ng kuya. Huwag uminom ng sobrang tubig bago matulog. Nang malabo ang isip, bigla akong natapilok. Halos matalisod. Buti na lang at may sofa sa harapan. Nakatayo na may 2 kamay na nakasandal sa sofa. Nakuha ang aking masamang ugali sa pagbangon ng mga binti. Mukhang medyo naiirita ang kanyang ekspresyon. Ano ba, ginising mo pa ako? kuya, tingnan mo. Anong tinitingnan mo, naguguluhan akong bumangon. Sumunod sa direksyong tuwid na itinuro ni Liu. Nakita ni Liu Ziyong na nakahiga ng patagilid sa lupa. Si Anyu na natatakpan ng kalahating kumot. Kalahating nasa sofa. Mukhang nahulog siya mula sa sofa. Paano nandito si Anyu sa bahay ko? Si Liu Ziyong ay nagulat din. Isang bahagi ay si Anyu nasa bahay. Sa kabilang banda, nakasuot ang kabilang tao ng maluwag na puting may shirt. Iyan ay damit ng kanyang tatay. Bakit nandito si Auntie sa bahay namin? Dinala ba ito ng tatay? Pero ang amoy ng alak sa katawan ng tiyahin ay sobrang lakas. Mukhang nakainom ka ng sobra kahapon. Lumapit din si Liu Ziyu. Gustong umupo, dahil medyo mataba. Halos bumagsak ako sa sahig. Baka medyo malamig ang sahig. Bilisan mo, tita, sa loob ng kwarto ni tita. Bakit hindi sa kwarto mo? Amoy ng alak. Eh di mas naamoy pa ako. Ano na ang gagawin natin, kuya? Ilagay mo siya sa sofa. Hindi komportable matulog sa sofa. Oh, sige, dadalhin na kita sa kwarto mo. Paano naman magagawa ni Liu Ziyu ang ganitong bagay ng totoo? Naghuhudyat lang sa batang hindi masunurin. Nilapitan niya si Anyu at inakbayan ito sa balikat. Hindi pa nagagamit ang lakas. Biglang kumilos si Anyu na natutulog ng mahimbing. Ang buong bigat ng katawan ay nakadagan kay Liu Ziyu. Mukhang matipuno si Liu Ziyu. Ngunit higit pa rito ay pawang taba lamang. Hindi gaanong malakas ang lakas. Hindi makasabay sa pagbabago at diretsong nahulog pabalik. Buti na lang ay sofa ang nasa likod. Agad siyang humiga sa sofa. Si Anyu ay bumagsak din. Agad na lumapit si Liu Xiazi at inikot si Anyu. Napakaliit ng lakas, walang epekto. Biglang itinulak ni Liu Ziyu si Anyu palabas. Saktong nakahiga siya sa sofa ng nakatagilid. Humihingal si Liu Ziyu. Namumula ang kanyang mukha. Kuya, okay ka lang ba? Yumiling si Liu Ziyu. Tumingin siya kay Anyu na mahimbing na natutulog. Nasa isip niya, bakit siya dinala ng tatay niya pauwi? Hindi ako nakatulog ng matagal. Nang tingnan ko ang oras sa cellphone, 30 pa lang. Kagabi umuwi. Umakyat ng mga 3 ng umaga, nagsuot ng tsinelas at itinulak ang pinto palabas. Naiwan si Liu Ziyu na kumakain. 2 bata, bawat isa ay may isang tasa ng 8 kayamanan na steam. 2 supot ng xiaolongbao. Mayroon pang 4 na pirasong youtiao. Nasa tabi ng plastic bag. Nasa ibabaw ang 2 hindi nabuksang itlog at mga balat ng itlog. Nakita akong lumabas. Naiwan ang dating masayang mukha. Biglang nagbago ang kanyang ekspresyon. Nakayuko habang humihigop ng straw. Nakita ni Liu Ziyuan ang reaksyon ng kanyang nakababatang kapatid. Tumingin siya sa akin at sinabi, "Tatay, kumain ka ng kaunti. Pupunta muna ako sa banyo para maghugas ng mukha at magsipilyo." Pumunta ako sa banyo. Matapos mag-ayos, umupo ako sa aking pwesto. Umabot at kumuha ng isang maliit na steamed bon. Itinapon ang hindi natapos na babawziw. Malungkot na tumakbo pabalik sa bahay. Tumigil ako sa pagkuha ng xiaolongbao. May ilan na hindi alam kung dapat bang ilagay sa bibig. Malinaw ang ibig sabihin. Bata pa ang tatay niya. Iniwan lang akong sisihin ng aking ama. Dahil sa kanyang mundo, ako ang nagdulot ng gulo sa pamilyang ito. Sa kanyang pananaw, ang kanyang ina ay napakapayak at napakaganda. Kung hindi nagkamali ang tatay, hindi siya aalis ng bahay at hindi na babalik. Siya. Mukhang hindi pa siya masyadong malinaw kung ano ang ibig sabihin ng diborsyo. Hindi rin alam kung saan talaga nagmula ang pagkakamali. Walang anuman, kumagat lang ako ng kaunti sa xiaolongbao. Nasa bibig na mumunguya. Parang nawala na ito ng lasa. Ang kapatid mong babae ay isang napakamaunawain na bata. Ngunit hindi pa ito ang tamang oras para malaman niya. Sige, tatay. Huwag mong sabihin sa kapatid mong babae ang tungkol dito. Naiintindihan ko na. Tungkol sa bagay ni Anyu. Hindi na nagtanong ang 2 bata. Hindi rin ako maawain. Dalhin siya pauwi. Nais lang niyang bayaran ng kabilang panig ang inutang kahapon.
Ang babaeng ito ay uminom ng 2 kahon ng serbesa at kalahating kilo ng baijiu. Gusto ba niyang mamatay ng maaga para makapanganak ng maaga? Nakatayo sa sofa at inaalala ang mga pangyayari kahapon. Ang mukha kong hindi na maganda ay lalong lumala. Sadyang nagpalit ako ng damit bago umalis. Namatay ang suot kong puting kamiseta kahapon. Ayaw ko nang balikan ang nakakasuklam na taong iyon. Tanggalin ang shirt at itapon ito sa basurahan. Walang pangangailangan na dalhin pa ito sa bahay para labhan. Ang suot na damit ay natakpan ang karamihan sa suka. Kung hindi ay tatalsik ito sa katawan mo. Kahit na ginamit ang pang-scrub na tela, hindi pa rin malinis ang balat. Uminom siya ng alak nang walang kinakain. Sa ganitong paraan, mukhang maganda pa rin ang kalusugan ni Anyuanyao. Sa normal na tao, mabuti na lang at hindi siya namatay sa ganitong sitwasyon. Siyempre, dahil sa walang laman ang tiyan. Parang fountain siyang sumabog nang siya ay nagsuka. Naiisip ko pa lang, nagsisisi na akong kumain ng umaga. Medyo nahihirapan akong sumuka. Si Wu Anyuanyao ay sa wakas nagkaroon ng galaw. Parang pusa na umaabot ang katawan palabas. Hindi ko ito pinansin. Ngunit pinipigilan ang galit. Sa gitna ng kalabuan, inabot ni Anyuanyao ang sofa at naghanap-hanap. Dapat sanang hanapin ang cellphone ng sandali. Hindi siya nakahanap kaya napilitang bumangon at lumingon. Nakita ko siyang nakatitig sa akin ng tuwid. Nagkatitigan ang aming mga mata. Sa sandaling ito, tila huminto ang oras. Nakatutok ang tingin ni Anyuanyao sa aking hindi kaakit-akit na mukha. Ang ulo ay tumutulo ng patak-patak. Tumingin sa mga damit na pinalitan sa kanyang katawan. Ang dati niyang isip na puno ng mga saloobin. Sa sandaling ito, labis akong gising. Biglang tumingin ng taas ang ulo, huwag mo akong tingnan ng ganyang mata. Wala kang pinagkaiba sa isang panghugas ng damit na tabla. Huwag mong isipin na may ginawa ako sa'yo. But fortunately, the 2 children have returned to the house. Maaari akong makipag-usap ng maayos sa kanya. May kahihiyan ang mukha ni Anyuanyao. May bahid ng galit ang kanyang tingin. Kapag narinig ang ganitong mga salita, hindi masyadong magiging masaya ang mga babae. Huwag kang mag-isip ng kahit anong pagdududa. Hindi ka naman ang tipo na gusto ko. Nagtataka lang ako. Hindi naman masyadong maganda ang relasyon namin. Bakit ka tumawag sa akin kahapon pagkatapos mong uminom? Wala ng tao. Siyempre, ganito ka na ngayon. Tila naputol na ang ugnayan mo sa mga tao sa paligid. Maraming taon na siguro. Sino ang makakapag-isip? Dating kilalang tao sa paaralan. Ngayon ay ganito na ang kalagayan. Para sa tinatawag na pag-ibig, naging nag-iisa sa ngayon. Hindi lang si Anyuan ang nag-iisa. Ganoon din ako. Ganap na sa pagkakanulo ng mga tao at paglayo ng pamilya. Sa alaala, tumutol ang mga magulang sa nakaraang buhay. Patuloy na lumipat mula sa bahay. Hanggang sa pumanaw ang mga magulang ko, saka lang kami nagkita muli. Noong panahong iyon, ako lamang ang nagbukas ng aking mga mata at humihinga. Matapos ayusin ang mga bagay-bagay sa kanyang pagpanaw. Ako na nag-iisa. Hindi na bumalik sa lugar kung saan ako lumaki. Ngayon, ang bahay na ito ang tanging lugar na karapat dapat balikan. Noong nakaraan, lahat ng kaibigan at pamilya ko ay umalis sa akin. Ito rin ang nagbigay sa akin ng pakiramdam na ako ay swerte sa gitna ng mga kapalaran. Sa pinakababa, walang nakapansin. Hindi na ako ang dating Liu Changqing. Tumingin si Anyuanyao sa akin na parang unang beses niya akong nakilala. Ang tanging impresyon niya sa akin ay isang taong tumigil sa pag-aaral. Maagang pumasok sa lipunan. Ngunit may dalang purong puso. Walang masamang balak. Napakabait sa mga tao. Dati, hindi ko kayang sabihin ang mga salitang ito. Sige, naglabas ako ng ilang walang kwentang salita. Sa hitsura mo, hindi mo mukhang kayang uminom ng ganun. Mag-settle na tayo ng utang. Kahapon, magkano ang inutang ko sa iyo? Ang pagiging kuripot ko ay nagdulot ng kaunting hindi pagkakaayon kay Anyuanyao. Ngunit kung isipin mo ito sa kabilang paraan, kung hindi siya sinundo ng kabilang partido kahapon, baka siya ay nahihilo na nakahandusay sa isang sulok ng daan. Walang makakaalam kahit patay na. Kabuang 754 yenen. Anong utang na loob mo? Hindi ako magagalit kahit hindi mo sabihin. Parang tinanong ka pa na kulang. Alam mo ba, ano ang ginawa kahapon sa tindahan ng iba? Ngunit ang impresyon ni Anyuanyao sa tindahan, talagang hindi makaalala ng kahit isang tao. Napakalakas ng kanyang kakayahang humiling ng mga bagay. Sobrang naguguluhan siya. Ano na ang nagawa ko? Huwag mo akong pabalikin sa mga ganong eksena, okay? Huwag ka nang makialam ng sobra. Magbayad ka na lang. Hindi ko na ka tinanong ang bayad sa tirahan, ano pang gusto mong hilingin? Maswerte ako na ako ang humawak sa'yo. Kung hindi ko maiiwasang singilin ka ng 1,000 o 800. Naiisip ni Anyuanyao na nakakainis ang aking sinasabi. Gusto kong magbayad agad at huwag nang makipag-ugnayan sa akin. Saan ka kumuha ng bag? Nang pumunta ako sa tindahan kahapon, wala ka pang suot na sapatos at may bag ka pa. Huwag ka nang tumingin, bumalik ka at huhugasan ko ang mga paa mo. Ikaw, hugasan mo ang mga paa ko. Kung hindi, pagkatapos ay nagpatuloy siyang nagpakita ng kapal gamit ang kanyang kamay. Noong panahong iyon, ang ilalim ng iyong mga paa ay itim na itim. Ang tuwalya ay may ganitong kapal ng alikabok. Ako. Sige na.
Hindi pa rin maayos ang lakad, kaya ako na lang ang nagdala pabalik. Tinanong ko ang address nyo habang nagtatawa. Nakakainis talaga. Pumikit si Anyuan at parang may hangover nang pumasok siya. Naklining sa sofa. Itinaas ang kamay para takpan ang mukha. Pakiramdam ko'y wala na akong mukhang maipakita sa iba. Wala akong pera ngayon. Alam ko na okay lang na ibigay mo ulit sa susunod. Hindi na kailangan ang easy. Mukhang hindi ka naman kulang sa ilang daang piso. Inilabas ko ang kanyang cellphone at itinapon sa harap niya. Pumunta sa tindahan ng cellphone at pinuno ko rin ito. Nang hindi ka pagising, nagpadala ako sa iyo ng mensahe. Nasa itaas ang address ng aking trabaho. Pumunta ka sa lugar na ito para hanapin ako kapag nagbabayad ka. Hindi ako makakaalis sa aking posisyon sa ibang oras. Binuksan ni Anyo-Anyaw ang mensahe. Talagang may isang tindahan ng libro sa Distrito La Callela. Hindi ba alam ng tindahan ng libro? Wala na akong kahit anong pag-aari. Nagsara na rin ang pabrika ng damit. Ngayon, talagang wala na akong pera. Narinig ni Anyo-Anya ang aking mga salitang nagbibirong sarili. Parang kidlat sa maaraw na panahon. Bakit ako aalis na walang dala? Isipin mo na lang na parang nagka-cramps ang utak mo. Ayoko nang sumagot. Sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon na nalaman ko ang tungkol dito. Walang sabi-sabi, pinagsasampal pa ang sarili hanggang sa mamaga ang mukha. Nagmahal na ba ako ng ganito kalalim? Bakit kaya niya pa ring bitawan? Meron pa. Wala nang masyadong bagay sa hinaharap. Pakiusap, huwag mo na akong tawagan, okay? Ang sinabi ko bigla ay nagpatigil kay Anyo-Anyaw. Ang ating relasyon. Sobrang komplikado. Ayaw ko nang mabuhay sa nakaraan. Dapat sumunod sa bagong hinaharap. Taong laging nabubuhay sa alaala. Hindi ka magiging masaya. Kaya't huwag nang makipag-ugnayan sa hinaharap kung wala namang mahalagang bagay. Para hindi na magbigay ng mga walang kwentang komento. Ikaw ay kasalukuyang may asawa pa rin. Tama ba, Yanni? Ann, hindi ko alam kung bakit. Biglang nakaramdam si Anyo-Anyaw ng labis na inis sa lalaking ito. Bawat salita ay tila kayang magpasiklab ng ibang emosyon. Sa nakaraang segundo, ramdam na ramdam ko. Sa susunod na segundo, bigla siyang nagsalita ng mga bagay na walang kabuluhan. Naiintindihan ko na. Biglang tumayo si Anyo-Anyaw na puno ng galit. Biglang naramdaman kong hindi ko magamit ang aking katawan. Nanghina ang mga binti at nahulog pasulong. Hinawakan ko siya. Tumingin si Anyo-Anyaw sa akin. Gurguru-guru, umuugong ang tiyan ni Anyo-Anyaw ng isang walang laman na tunog. Tumingin ako sa kanya at mukhang nakakatawa ang kanyang ekspresyon. Sa wakas, hindi ko na napigilan ang pagtawa. Sa kahihiyan ng kanyang ekspresyon, tumigil ako sa malakas na pagtawa. Nagtatango ang mga mata sa mesa na may natirang bahagi ng 8 kayamanan na lugaw para sa iyo. Gusto mo bang maglagay ng kaunting asukal? Hindi maganda ang pakiramdam ni Anyo-Anyaw. Uminom ng napakaraming alak at nagsuka ng napakarami. Dagdag pa ang matagal na hindi regular na pagkain. Hindi makakayanan ng tiyan kung hindi kakain ng kahit anong umaga. Tungkol sa aking mungkahi. Matagal siyang nanahimik bago tumango. Bilang karagdagan, pinayuhan akong magdagdag ng kaunting asukal. Gusto niya ng matamis. Medyo malamig na ang lugaw na binili ko kaninang umaga. Sadyang tinakpan ko ang plastik na tasa. Ihuhulog ang lugaw sa bakal na mangkok at ilalagay sa microwave para uminit. Wala namang microwave sa bahay. Kaya't ito na lang ang natira habang mainit pa. May isa pang yuchiao. Pero ayaw mo rin kumain. Medyo nakakagulat. Tama si Anyo-Anyaw na hindi siya mahilig kumain ng yuchiao. Kumuha siya ng isang kutsarang pagkain at hinipan ito sa tabi ng kanyang bibig. Kumain ng malamig at ipasok sa bibig. Matamis at masarap. Isang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Anyo-Anyaw. Mabilis na siyang nagpakumbaba muli. Pabilisin mo ng kaunti. Kapag natimpla na ang lugaw, mas madali nang makaramdam ng ginhawa. Sadyang kakainin ito ng maayos. Nahihiya siyang tumingin sa akin. Bago pa siya makapagsalita, naharang ko na siya. Wala kang suot na sapatos nang dumating ka. Sana ay isuot mo ang mga tsinelas mo habang umaalis. Tumingin si Anyo-Anyaw sa kanyang mga paa. Ang bagong estilo ng pink na tsinelas ay hindi gaanong maganda. May 2 malalaking disenyo ng bordang bulaklak sa itaas. Hindi bobo si Anyaw. Alam kong hindi pwedeng umuwi na nakapaa. Nang nasa pintuan ako, hindi rin ako nagpakitang gilas. Ibalik mo agad ang pera. Nagsabi ng ibalik mo agad ang pera bago niya isinara ang pinto. Talagang isang tao na nakatingin lang sa pera. Ganito ang iniisip ni Anyo-Anyaw. Ngunit nakita ang pader na natanggal sa pasilyo. Naiintindihan niya ng lubos. Ngayon, siya talaga ay isang ganap na pulang-pulaan. Kailangan pa niyang alagaan ang 2 bata. Si Anyo-Anyaw ay nagbigay ng isang tunog na tila pang-aasar na tawa. Ngumiti lang siya ng kaunti. Ngunit biglang sumiklab ang lungkot, may anak naman siyang kasama. Naisip ang tungkol sa tahanang iyon. Inilagay ni Anyo-Anyaw ang kanyang kamay sa kanyang tiyan at dahan-dahang humaplos. May kaunting panghihinayang sa kanyang puso. May isang liwanag ng pagtatapos sa kanyang mga mata. Kinabukasan, hinanap ni Anyo-Anyaw ang loob ng ilang oras. Nakita ko lang sa mensahe ang tungkol sa tindahan ng libro na sinabi ko. Maliit ang tindahan. Ito ang aking unang pakiramdam. Pangalawa, walang mga bisita.
Nakita niya akong mukhang hindi maganda habang nakatayo ako sa pintuan. Parang lagi na lang akong nakasimangot kamakailan. Sa katunayan, medyo nag-alala ako. Nagsimula akong isipin na maging isang tanyag na manunulat. Madali na lang kumita sa pagsusulat ng nobela. Ngunit nang sapat na ang bilang ng mga pagkakataon. Matapos na ang aplikasyon sa kontrata na ipinadala sa likod ay tila nawala na. Hindi na ako kalmado. Unti-unting nagiging balisa. Narito ang pera mo. Isang tahimik na boses ang humila sa akin mula sa pagkabahala. Tumingala ako at tumingin. Si Anyuan Yao. Parang may kakaiba ngayon. Ito ang aking pagdating sa katawan na ito. Pangatlong pagkikita ng dalawa. Unang pagkakataon sa coffee shop. Medyo nababaliw siya sa ikalawang pagkakataon sa loob ng tindahan. Uminom siya ng labis na alak at ang ikatlong pagkakataon ay sa sandaling ito. Kung ikukumpara sa mga nakaraang pagkakataon na hindi siya nag-ayos. Ngayon, naglagay siya ng kaunting makeup. Pakiramdam ay talagang iba. Kinuha ko ang perang cash na inabot niya. Diretso kong isinilid sa bulsa. Inilayo ang mga mata ko mula sa kanyang mukha. Muling tumingin sa computer. Ang kulay ng iyong lipstick ay hindi masyadong bagay. Medyo nagulat si Anyuan Yao. Akala niya ako ang pinakawalang interes na lalaki. Dapat hindi niya ito matutuklasan. Nag-makeup siya. Ikaw, lalaki, alam mo pa ang tungkol sa makeup. Hindi ko alam pero ang makeup ng babae ay walang labis. Para sa mga lalaki at babae. Bilang isang lalaki, nararamdaman ko bang maganda ako? Talagang tama. Masyadong madilim ang kulay ng lipstick. Parang nalalason ako. Ayusin mo muna ang sarili mo. Tumingin siya sa akin na parang bata. Nakita ko ang aking lumalaking tiyan sa direksyon ng aking tingin. Kailangan ko nang magbawas ng timbang habang si Anyuan ay kumagat sa kanyang labi na may ngiti. Ngayon, medyo mataba na ako pero naranasan ko rin ang sobrang pagpayat. Parang totoo nga na medyo mataba ako. At saka, hindi rin katulad ng katawan ng anak ko. Dapat mayroon ang mga kaedad niya. Hindi nakayanan ng kanyang nakaraang katauhan ang hiwalayan bago siya naglakbay sa ibang mundo. Araw-araw ay umiinom si Sori ng alak at hindi kumakain. Kahit na pumayat, mas mabigat pa rin siya kaysa sa normal na timbang. Dapat malaman mo, ang anak kong si Liu Ziyu ay lumaki dahil sa mga nilutong pagkain ko. Ang mag-ama ay naging bilog na parang bola. Ngunit sa simula, lumabas ako para subukan ang broadcast. Hayaan mong magbawas ako ng kaunti. Jin Anyuan Yao, mukhang talagang kailangan ko ng magbawas ng timbang. Tumingala ako at tumingin sa kanya at sinabi, pumayat ka na, kumakain ka ng pagkain ng pamilya mo. Nandyan na ang pera, bumalik ka na agad. Huwag mo akong istorbohin habang nagbabantay ng tindahan. Ikaw, Kanina, ang ginawa niya ay parang nakakatawa sa akin. Nasa 30 na siya, at nagawa pang kumilos na parang bata. Ngunit bahagyang magpaganda-paganda. Walang pinagkaiba sa 24 o 25. Naisip ko, nagiging mas masama na naman ang isip ko tungkol sa aking nobela. Noong nakaraang Sabado, nag-apply na ako, pero hanggang ngayon, Lunes, wala pang tugon. Nais ko na sanang sumuko. Tumaas ang koleksyon sa mahigit 1,000. Ngunit ang pagrekomenda at pag-click ay napakapangit. Walang-wala sa kasikatan ng nakaraang buhay. Nararamdaman ko ang pressure. Kahit na sinabi ko sa anak ko na hindi kami kapos sa pera. Talagang nagkukulang na ako. Kailangan pang bigyan ng tig-isa 0 piso ang mga bata araw-araw. Kumain sa kantina ng tanghalian. But at this age, I know the way home. Kung hindi, mas lalo akong magkakaproblema. Ayon sa batas, dapat magbayad si Liwanran ng sustento. Ngunit sa kabila ng pisikal o mental na aspeto, ayaw ko nang makita ang taong iyon. Lalo na ayaw kong magkaroon ng kahit anong koneksyon. Sa buhay na ito, mas mabuti pang huwag siyang magpakita sa akin at sa bata. Kung sakaling lumitaw, hindi kailanman magiging malambing tulad ng dati. Sa aking pag-isip, binuksan ko ang likod ng manunulat. Nakita ang pulang tuldok sa kanang itaas. I click ito, magandang araw po, manunulat. Ang iyong obra ay umabot na sa pamantayan para sa paglagda ngayong araw. Mangyaring hintayin ang susunod na abiso mula sa sistema tungkol sa proseso ng pag-sign ng kontrata. Nagtaka sandali. Pumikit ako ng 1 beses. Natatakot na magkamali ng tingin. Tumingin muli ng mas maigi. Sa kanyang puso, umaapaw ang ligaya, tunay nang ang ginto ay laging kumikislap. Tinutukod ni Liu Ziyu ang kanyang baba habang nakatingin sa labas ng bintana. Nagsusulat ng mga formula ang guro sa pisara sa loob ng silid-aralan. Sa tingin niya, wala namang dahilan para makinig. Ang mga marka sa pag-aaral ay palaging nasa loob ng klase. Hindi kapansin-pansin at hindi rin labis ang kanyang mga marka. Ang pagbabago ng ranggo ay hindi lalampas sa 3. Ayaw niyang mapansin ng iba. Mula pa sa pagkabata, mayroon na siyang ganitong kaisipan. Laging dinadala siya ng kanyang ina sa mga salo ng mga matatanda. Ayaw niya. Mula pagkabata, napagtanto na ang kahalagahan ng pag-aalaga sa mga bata. Hindi sapat ang kanyang ina. Dahil siya ay tahimik at hindi masyadong nakikipag-usap. Nagduda ang kanyang ina na may problema sa kanyang talino. Sa kabaligtaran, matalino si Liu Ziyu. Kakaumpisa lang sa elementarya, walang maskara. Mula unang taon, palaging nangunguna sa buong paaralan. Pinuri ng guro at mga matatanda. Tungkol sa papuri ng iba,
Noong panahong iyon, hindi alintana ni Liu Ziyu. Tulad ng karamihan sa mga bata, nais lamang makuha ang pagkilala ng kanilang mga magulang. Ngunit hindi niya alam. Tuwing umuwi siya na may perpektong marka sa pagsusulit at mga parangal. Palaging nakangiti ang ama habang hinahaplos ang ulo. Punong-puno ng ngiti ang kanyang mukha. Malakas na sinabi, talagang anak ko siya. Sa kabaligtaran, laging nakakunot ang noo ng ina. Tila hindi siya nagmamalasakit. Laging nagsasabi ng isang bagay na hindi niya maunawaan. Ngunit mas malayo pa siya kaysa sayo. Sino siya na matagal nang iniisip mula pagkabata, si tatay ba? Pero tumigil sa pag-aaral ang tatay pagkatapos ng high school. Sino ba talaga ang tinutukoy ng nanay? Hindi kailanman naging malinaw kay Liu Ziyu. Sino ba talaga ang taong tinutukoy ng ina? Bakit palagi siyang ginagamit na panukat? Dahil hindi maabot ang mga kinakailangan. Mas mabuting maging isang karaniwang bata na lang. Sa ganitong pag-isip, hindi na ibinuhos ni Liu Ziyu ang lahat ng kanyang lakas. Bawat bagay ay ginagawa lamang sa tamang antas. Siyempre, may mga bagay na interesado ang tao. Nawala ang kasiyahan sa pag-aaral. Maaaring mula sa pisikal na karanasan lamang. Makamit ang kasiyahan at kasiyahan. Pumili si Liu Ziyu na kumain. Saktong-sakto ang masarap na luto ng kanyang ama na si Liu Changqing. Sa ngayon, ang kanyang timbang ay talagang medyo sobra na. Kaya't ito ay sa paghahambing sa kanyang mga kapwa sa parehong edad. Hindi pa ito umabot sa mga eksena ng mga obese na pasyente sa telebisyon. Mas mataas lang ng isang antas kaysa sa bahagyang mataba. Sa gitna ng kanyang pagkamangha, narinig niya ang boses ni Adika sa kanyang tabi. Tumingin siya sa dalagang may mahabang buhok. May mga mata na parang dalawang ubas sa kanyang mukha. Malinaw ang kanyang mga mata. Lalo na kapag bumiti siya, nakakaramdam si Liu Ziyu ng kasiyahan kay Zhao Xuanwen. Ang pangalan niya. Natatakot siyang mahuli habang bumubulong. Gumamit ng libro na nakatayo at nakayuko upang magtago. Nakatingin ka lang sa kawalan ng kalahating oras ng klase. Naisip mo ba ang masarap na pagkain? Nang banggitin ito, halos napatawa si Zhao Xuanwen. Gusto niyang mang-asar sa kanyang katabi sa upuan. Tawagin mo akong nakatatandang kapatid na babae. Sandali lang, pupunta ako sa tindahan para bilhan ka. Sinasabi niya habang itinuturo ang lapis kay Liu Ziyu. Tumingin si Liu Ziyu sa kanya habang nakasandal ang baba sa kamay. Isang sulyap lang ang ibinigay niya at hindi na siya pinansin. Naisip niya, ang kaklase niyang ito ay tiyak na may matinding galit sa kanya mula sa nakaraang buhay. Kung hindi, mula pa noong unang taon sa junior high. Bakit hindi ko siya maiiwasan? Kahit anong ayos ng upuan, palaging siya ang katabi ko. Si Liu Ziyu ay itinuturing ang kanyang sarili na mataba. Walang usapan tungkol sa itsura. Ang mga marka ay may antas. Hindi ko akalain na may sinuman na kusang makikipag-usap. Hoy, bakit hindi mo natapos ang sinasabi mo? Isang pirasong chalk ang lumipad mula sa podium. Ang guro sa matematika ay patuloy na nagtatapon. Ang galaw ay tumpak na tumama sa aklat na ginawang takip. Si Zhao Xuanwen ay biglang napatayo. Mabilis na tumingin pataas, naglalagay ako ng tanong sa pisara. Kahit na napakalayo, naririnig ko pa rin ang boses mo. Agad na namula si Zhao Xuanwen sa buong mukha. Sa ganitong edad, nakatuon ang lahat ng mata sa kanya. May mga tao pa rin kayang tiisin ang pressure. Lalo na't may mga tao pang nag-udyok at tumatawa. Nakahawak siya ng dalawang kamay sa kanyang mga hita. Nakayuko ang ulo na parang tinatanggap ang puna. Huwag mo na akong mahuli ulit. Tumayo ka sa likod, tumayo ka sa tabi ng ilang tao. Nakatakot naman ako. Sino ba ang may kasalanan? Ikaw ang hindi nakikinig sa akin. Bakit mo ako papansinin kung pareho tayong mapapagalitan? Kamakailan lang, humiling si Liu Zai ng 2 araw na pahinga at lumipat ng bahay. Narinig kong naghiwalay ang mga magulang, kasama ang tatay sa bahay. Si Zhao Xuanwen na lumaki sa isang pamilyang solong magulang. Naiintindihan ang buhay sa isang pamilyang walang ama. Ang kalungkutan at depresyon na nararanasan ng mga bata. Gusto niyang tulungan ang katabi sa upuan. Marahil sa sandaling iyon, itinuring na niya ang kabilang tao bilang kapwa. Si Zhao Xuanwen ay isang batang babae na labis na mahilig tumawa. Ngunit sa klase, wala talagang tunay na kaibigan. Mukhang masayahin at palabiro. Kaya niyang makipag-usap ng kaunti sa lahat. Kapag mas malalim ang pag-unawa, siya ay umatras at natatakot harapin ito. Naghahanap ng iba't ibang dahilan para umiwas. Kaya wala siyang mga kaibigan. Siya ay labis na mapagbigay. Hindi marunong tumanggi sa iba. Kaya kahit hindi may tuturing na kaibigan, maraming pagkakataon na humihingi ng tulong ang mga kaklase niya. Magdala ng tubig at punasan ang pisara. Pagkatapos ng klase, naiwan siyang maglinis. Naisip niya na lahat ito ay natural lamang. Ang pagtulong sa iba ay nagdudulot din ng kasiyahan sa sarili. Masaya rin ang taong tinulungan. Ang sabay na kasiyahan ay doble ang kasiyahan. Tapos na ang klase sa matematika. Bihira lang na hindi nag-extend ang guro. Pagkarinig ng tunog ng kampana, inayos ang mga libro. Pagkatapos isara ang libro, lumabas siya ng silid-aralan. Ang katahimikan ay hindi tumagal ng 5 segundo at unti-unting naging magulo. Nag-unat si Zhao Xuanwen ng isang malaking pag-unat.
Hindi namamalayan ni Liu Ziyu na napansin niya ito. Ang pisngi ng binatilyo ay nagkaroon ng kaunting pamumula. Agad na umikot ng ulo. Sa loob-loob ay matinding sinumpa ang sarili na huwag nang tumingin kay Zhao Xuanwen. Pwede mo bang bilhan ako ng isang bote ng tubig? Naghihinalo na ako sa uhaw. Wala akong dalang pera ngayon. Pwede bang ikaw na muna ang magbayad? Sige, kahit na ayaw ko masyado. Ngunit uhaw na uhaw ang kaklase. Pwede rin akong tumulong. Nang tumayo ako, agad kong naramdaman na may humahatak sa aking kamay. Nakita ang ganitong itsura ng anak. Hindi ko maiwasang makaramdam ng sakit. Paano ka naging magulang? Hindi ko siya pinansin. Hinawakan ang kamay ni Liu Ziyu. Bumukas ang pinto at naglakad patungo sa pintuan ng paaralan. Nang umalis ang dalawa, nagkaroon ng katahimikan sa opisina. May katwiran ang sinasabi. Si Liu Ziyu ay may karaniwang mga marka. Ngunit masunurin siya. Si Zhang Yuan ay hindi magaling. Nagsalita siya at muling uminom ng isang lagok. Tumingin sa guro na may maputlang mukha. Uminom ng kaunti ang guro ng matematika at umiling, hindi na nagpatuloy sa usapan. Sa daan pa uwi, tumingin siya sa akin ng tahimik. Matagal na nagdadalawang isip, gusto sanang magsalita pero hindi nakapagsalita. Nakita ko ang kanyang mga pag-aalala. Huwag mag-alala. Nasa isip ni Liu Ziyuan ang mukha ni Zhao Xuanwen. Siya ay tapat at masayahin. Babae ba? Habang tinitingnan si Liu Ziyu na tumutango, ako'y medyo nag-isip. Hindi ko namamalayan ang aking anak. Hindi na siya yung batang naalala ko. Maingat na pinagmamasdan si Liu Ziyu sa tabi. Tinatayang may taas na 1.73 metro. Dahil sa labis na timbang, mukhang hindi siya matangkad. Ngunit sa bigat na ito, tila mas matipuno siya. Ang mukha ay namana ang ilang katangian mula kay Liwanran. Ang mga mata at ilong ay kahawig ko. Sa ngayon, hindi makikita ang hugis ng mukha dahil masyado itong mataba. Maganda ang kondisyon ng balat. Walang kahit anong senyales ng pagkakaroon ng tigyawat sa mukha ng isang kabataan. Maalala ko ng mabuti. Noong nakaraang buhay, sa edad niya, puno ng mga tagyawat ang kanyang mukha. Sa huli, napilitan akong magpunta sa ospital para magpagaling. Umabot ng 3 hanggang 4 na taon bago ito medyo gumaling. Magandang ugali si Liu Zai. Kapag pumayat, tiyak na magiging gwapo siya. Nang banggitin niya si Zhao Xuanwen, hindi niya namamalayan nang umiti siya. Lahat ay pumasok sa aking paningin. Naiintindihan ko na rin ang mga bagay-bagay. Ang mga kabataang nasa pagbibinata ay may simpatya sa kababaihan. Sa tingin ko, hindi na ito masyadong masarap. Gusto mo ba siya? Anong ama, huwag kang magbiro. Nakikita ko lang siyang kawawa. Nagtaka siya sandali. Bigla siyang nagising sa katotohanan na hindi niya alam. Namumula na ang kanyang mukha. Sige, naiintindihan ko na. Nakangiti akong nakatingin kay Liu Ziyu na naguguluhan sa tabi. May pakiramdam na ang anak ay lumalaki na sa puso. Tumingin sa kanyang matabang mukha na puno ng kaba. Hindi ko alam kung paano maisip ang sinabi ni Anyuan Yao tungkol sa anak. Sige, mag-diet tayo. Si Liu Ziyu ay nakatingin sa akin na puno ng mga tanong. Simula noong nakaraang taon, paminsan-minsan ay sinasabi ko sa iyo na mag-diet. Madaling sumuko si tatay pagkatapos ng ilang araw at nagsimula na namang muli. Tay, kung magda-diet ka, magda-diet din ako. Sinasabi ko ng totoo. Seryoso rin ako ah. Sinasabi lang ito. Naiisip ni Liu Ziyu. Siguradong hindi kayang magpatuloy ng ama ng ilang araw. Sige, ayos na yon. Magsisimula tayong tumakbo tuwing umaga ng alas 5:30. Sakto lang na masusundan mo ang iyong kapatid na babae habang papasok ka sa paaralan. Masyado bang maaga ang alas 5:30? Ano nang maaga? Tama lang na maalis ang iyong masamang ugali sa pag-uumaga. Nagbago na, hindi na magpupuyat sa gabi. Kahit na mahirap, pipilitin kitang bumangon sa umaga. Nagpigil ng sigarilyo sa gabi at humitit ng isang piraso. Basta tiisin mo lang ng ilang araw. Hindi naman siguro kayang ipaglaban ng ama ang pagkakataong ito. Nang sumunod na araw sa klase, tumingin si Zhao Xuanwen sa bakanteng upuan sa tabi niya. Hindi ko alam kung bakit ako nakakaramdam ng kaunting lungkot. Kahapon, nakakuha ng balita ang mga kaklase. Tungkol sa parusa kay Liu Ziyu, 1 linggong suspensyon sa klase. Sa halip, Bilang biktima, si Zhang Yuan ay walang gaanong parusa. Hindi nanggugulo si Liu Ziyu sa kanyang kalaban. Hindi pa siya kumikilos. Nang mapigilan siya ng dumating na guro. Ngunit ang hitsura ni Liu Ziyu noon. Natatakot si Zhang Yuan at nabasa ang kanyang pantalon. Nakita ng buong klase yon. Siyempre, hindi ito kasalanan niya. Ganito ang isipin. May isang ideya si Zhao Xuanwen na magpaus ng 1 linggo sa klase. Paano na ang mga naiwang aralin niya? Kaya't mag-aral ng mabuti at gumawa ng mga tala. Dalhin ito sa kanya pagkatapos ng klase para makita niya. Naramdaman ni Zhao Xuanwen na napakaganda ng ideyang ito. Itinaas niya ang kanyang ulo at hindi pa siya kailanman naging ganito kaseryoso sa pakikinig sa klase. Parang nais niyang ipasok ang lahat ng kaalaman sa kanyang isipan. Pagkatapos ng klase, bitbit niya ang bag na puno ng mga tala. Tinutungo ang bahay ni Liu Ziyu. Dati silang nakatira sa parehong komunidad. Nang lumipat siya, nagtanong pa siya kung saan siya lilipat.
Naisip na ang hirap na pinagdaraanan ko. Hindi ko alam kung magugulat ba siya kapag nakita niya. Parang batang gustong magyabang. Hindi maitatago ang kasiyahan ni Zhao Xuanwen sa kanyang puso. Nakangiti siya habang naglalakad. Baka makakarinig pa tayo ng papuri mula sa kanya. Simula nang makilala niya si Liu Ziyuan, hindi ko pa siya nakitang purihin ang sinuman. Parang sa tuwing naiisip ang eksenang iyon, hindi niya mapigilang tumawa. Sa wakas, natagpuan ko na ang lugar. Tumingin si Zhao Xuanwen sa suot niya. Lahat ay maayos. Dahan-dahan niyang itinataas ang kanyang boses at kumatok sa pinto. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto. Katatapos lang ni Liu Ziyu na sunduin ang kanyang kapatid na babae pauwi. Hindi pa ako bumalik. Naisip niya habang binubuksan ang pinto. Bakit umuwi ng maaga si tatay ngayon? Nang buksan niya ang pinto at nakita si Zhao Xuanwen na nakatayo sa labas. Nagbago ang kanyang ekspresyon sa mukha at nagulat. Bihira lang makita si Liu Ziyu na may ganitong ekspresyon. Zhao Xuanwen ay nagtakip ng bibig at humikbi ng tahimik. Pagkatapos ay umubo siya at nagkunwaring seryoso. Mabilis, pasalamatan mo ako. Salamat, nagtataka si Liu Ziyuan habang tinitingnan ang kabila. Tada, nagpadala ako sa iyo ng mga tala ngayong umaga. Hindi ba't nakakagulat? Baka may makakita sa labas at isipin na tanga ka. Sige, papasok na ako. Pasensya na sa abala. Walang kahit anong pakiramdam na hindi tama. Pumasok si Zhao Xuanwen na may isang maliit na hakbang. Humihikbi si Liu Ziyu. Walang magawa, kakasara lang ng pinto. Pagpasok sa bahay, tumingin si Zhao Xuanwen sa paligid. Makikita sa loob ng bahay na may ilang taon na itong nakatayo. Sa sulok ng kisame ay may mga palatandaan ng ama. Medyo mamasa-masa ang kabuang pakiramdam sa loob ng bahay. Mabuti na lang at nagdadala ito ng kaunting lamig sa mainit na tag-init. Hindi pinansin ni Zhao Xuanwen ang mga ito. Tumakbo papunta sa sofa at inihagis ang maliit na backpack sa sofa. Binuksan ang notebook sa kamay at inilabas ang mga lihim. Isang serye ng mga galaw na parang agos ng tubig. Pinasuspetsa si Liu Ziyu sa kabilang panig. Ito ba ang unang beses mong pumunta sa bahay niya? Bakit parang sobrang pamilyar na pamilyar siya? Bakit ka nakatulala dyan? Lumiko sa nakatayo pang si Liu Ziyu. Medyo hindi nasisiyahan ang ekspresyon ni Zhao Xuanwen. Nakanganga ang bibig. Inilabas ang kamay at tinapik ang katabing sofa para mabilis na umupo. Hindi ko alam, akala ko sa inyo ito. Sa pag-aalinlangan. Sa huli, umupo si Liu Ziyu at nakipagkasundo sa kanya. Zhao Xuanwen ay nagpakita ng isang mabilis na pagbabago sa kanyang mukha. Ang kasiyahan ay mabilis na nawala. Nakabo siya. Ipinakita ang mga sulat sa maliit na mesa sa harap ng sofa. Itulak patungo kay Liu Ziyu. Paano ang tungkol sa isang buong pahinang ito na sinulat gamit ang daliri? Ang galing, di ba? Isang sulyap sa masinsin na mga tala. Malinaw na narinig ni Liu Ziyu ang pagyayabang ng kausap. Nakatuon ang tingin sa mga tala. Itakda ito sa isang sandali. Unti-unting naging masama ang mukha ni Liu Ziyu. Tumingin kay Zhao Xuanwen. May ngiti ng kayabangan sa mukha ng kausap. Ano ang naitala mo sa lugar na ito? Sabi ng guro sa klase. Naramdaman ni Liu Ziyu na medyo sumasakit ang kanyang ulo. Iyon ay isang malamig na biro na sinabi ng guro. Pampasigla ng atmosfera sa klase. Dumating ka ng walang pagbabago. Isa rin itong kaalaman. Si Zhao Xuanwen ay may matibay na dahilan. Pinalo ni Liu Ziyu ang kanyang ulo. Alam ni Heng na ang kabilang panig ay isang tanga. Hindi ko akalain na umabot ito sa ganitong antas. Madaling maloko sa panlabas na anyo ni Zhao Xuanwen. Maaaring isipin siyang isang estudyanteng mahusay sa pag-aaral. Wala siyang masamang bisyo. Hindi masyadong naliligaw ng isip sa klase. Minsan ay nakikinig pa sa guro. Nakangiti habang tumutango sa mga kaalaman na hindi niya naman naiintindihan. Parang nakakaintindi. Sa katunayan, nasa pinakahuli ang kanyang marka. Nadala mo ba ang test paper ngayon? Mathematical blindness. Ito rin ang dahilan kung bakit. Nang makita kong may dalang tala ang kabilang tao. Dahil sa akin hindi may iwasang sitwasyon. Huling pagsusulit sa simulation. Ngayon ko lang nalaman. Hindi nakuha ni Liu Ziyu na nasuspend ng isang linggo. Si Zhao Xuanwen ay naghalungkat sa kanyang bag ng matagal. Nahanap ang nakfold na pagsusulit at inalis ang pagkaka-fold. Masyadong nakakasilaw ang 32 puntos na matinding nakaukit kay Liu Ziyu. Magandang swerte naman sa pagkakataong ito. Sa isa 0 tanong na pagpipilian, 4 lang ang mali. Sinabi niya ito sa katabing si Zhao Xuanwen. Hindi tumanggap si Liu Ziyu. Kunin ang papel ng pagsusulit at baliktarin ito sa kamay. Kahit na puno ng sagot ang mga tanong sa harapan. Ngunit tila walang sinuman ang nakasagot ng tama. Isang tatsulok ang ibinigay na may 2 halaga ng gilid. Patunayan na ito ay isang isoseles na tatsulok. Ang sagot na isinulat ni Zhao Xuanwen sa itaas. Patunayan kong ginamitan ko ng ruler. Hindi tama ang mga halaga sa magkabilang panig. Kaya hindi ito isang pantay na tatsulok. Tanga ka ba? Ikaw ang tanga. Gumamit ako ng ruler para sukatin ang gilid na iyon. Hindi iyon ang tamang bilang. Tiyak na nagkamali ang guro sa pagsusulit. Bukas ay hahanapin ko ang guro para aminin niyang nagkamali siya. May sariling pananaw ngunit hindi alam. Ang pagtitiyaga ay karapat-dapat na kilalanin.
Ngunit hindi ito bulag na pagtitiyaga. Para kay Liu Ziyu, ang kabilang partido ay parang isang lutong bibe na matigas ang ulo. Ipakita mo ito sa guro ko. Paano ginagawa ang problemang ito? Bumili ako ng manok nang umuwi ako mula sa trabaho. Mukhang matagal na akong hindi nagdagdag ng pagkain para sa mga bata. Dagdag pa ang matagumpay na paglagda sa kontrata ng nobela. Kasama ang saya ng kontrata. Gusto ko ring bigyan ng gantimpala ang sarili ko. Kaya't hindi siya umuwi agad pagkatapos ng trabaho. Una siyang pumunta sa malapit na palengke. Matapos pumili ng mga sangkap para sa hapunan. Bitbit ang isang malaking bag habang naglalakad pa uwi. Binuksan ang pinto ngunit nakita. Isang pares ng maliit na sapatos na pangbabae ang nakalagay sa pintuan. May ilang pagkakaiba. Nagpalit ng sapatos. Nakatitig sa libro ang isang batang babae na may mukhang nagtatampo. At ang malakas na sigaw sa tabi. Itinuturo ang pagsusulit sa harap ni Liu Ziyu. Nang marinig ang ingay sa pintuan, tumigil ang dalawa sa kanilang pag-uusap. Tumingin siya sa akin. Mabilis na tumayo ang babae. Hello po, Tito. Ako ay kaklase ni Liu Ziyu. Ako si Zhao Xuanwen. Yenel, pagkatapos ay tumingin ako sa batang babae sa harap ko. Magandang dalaga. Pagkatapos ay tumingin kay Liu Ziyu. Mukhang medyo kinakabahan yung batang yon. Sa sandaling ito, naintindihan ko. Bigla siyang tumawa. Nag-aaral kayong dalawa, di ba? Huwag mo akong alalahanin. Magpatuloy na kumain dito sandali bago bumalik. Pahintulutan mong ihatid ka ng batang si Ziyu sa iyong ama. CJ. Si Liu Ziyu ay may puno ng pagdududa na nakatingin kay Zhao Xuanwen. Akala niya ay nagkamali siya ng narinig. Basta magpakumbaba ka, talagang nanatili ka. Sige, ipagpatuloy niyo ang pag-aaral. Tatay, magluluto na ako. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo ang aking galing sa pagluluto. Talagang nakakaabala po kayo. Kung hindi ito abala, mas mabuti pang sumunod na lang ako. Ay, para bang ang ngiti sa mukha ni Zhao Xuanwen ay handang sumabog. Tumango rin ako na may ngiti. Dala ang bag at pumasok sa kusina. Lalo akong nasisiyahan habang pinapanood. Nakita ng batang ito na pumasok ako sa kusina. Hinawakan ni Liu Ziyu si Zhao Xuanwen. Parang may takot na marinig ang tunog ng presyon. Ano bang ginawa ko? Si Zhao Xuanwen, na hindi rin malaman ang iniisip, ay naguguluhan. Nakita kong hinawakan niya ang kanyang tiyan, talagang nagugutom ako. Hawak ni Uncle Gang ang manok. Paborito kong kumain ng manok. Nais niyang isipin ang isang bagay. Excited na hinawakan ang braso ni Liu Ziyu. Hindi ko alam kung adobo ba o paano ito niluto. Kung mas maanghang pa, mas maganda sana, nanginginig ang labi ni Liu Ziyu. Mukhang mas masarap kung kakainin ito ng hilaw, hindi ba? Si Zhao Xuanwen ay halatang nagulat. Nakatitig sa lupa at nag-isip ng malalim. Maingat na itinaas ang kanyang ulo upang tingnan si Liu Ziyu. Pinalo ni Liu Ziyu ang kanyang ulo gamit ang kamay. Wala nang pag-asa itong taong ito. Naiwan na lang na hindi na lumabas ng bahay pagkatapos kunin mula sa paaralan. Sobrang inis na nakatago sa kama. Nakatakip ng kumot. Nakatagilid ang buong katawan na parang bola, walang kahit anong galaw. Nasa sulok ng kama ang mga damit na dinala ng nanay noong araw na yon. Bumili siya ng damit para sa kanya. Nang makita ang kanyang ina, sobrang saya ni Luxia na parang mababaliw na siya sa tuwa. Nasa klase noon at tinawag ng guro ang mga estudyante mula sa silid-aralan. Habang hindi makuha ang sitwasyon, nakita ang nakatayo sa hindi kalayuan. Si Liwanran na nakangiti sa kanya. Puno ng saya ang kanyang isipan. Walang pakialam na tumakbo patungo sa tabi ng kanyang ina at niyakap ito. At pagkatapos ay humiling si Liu Xiazi ng kalahating araw na bakasyon. Mula sa aking mga alaala, si Liwanran ay isang espesyal na tao para kay Liu Xiazi. Isang nilalang na hinahangaan. Bawat galaw ng ina, bawat pangungusap, bawat galaw, lahat ng ito ay nagbigay ng malalim na pagkahumaling sa batang si Liu. Dalhin siya upang maranasan ang mga bagong bagay. Dumalo sa salu-salo. Manood ng musical. Lahat ng ito, ginawang napakamahinhin ng ina na may natitirang kamalayan. Napakakakit-akit. Hanggang ngayon, Naalala ko pa ang hitsura ng mama ko habang sumasayaw noon. Parang isang diwata. Noong panahong iyon, nagpa siya akong magpakatatag. Kailangan kong maging tao na katulad ng nanay ko sa hinaharap. Ngunit hindi ko alam kung kailan nagsimula. Kumukontak na sila ng mama at papa ng mas kaunti. Bihira na siyang umuwi. Tuwing tinatanong niya ang kanyang kuya at tatay. Palaging tahimik ang dalawa. Walang anumang tugon sa kanyang mga tanong. Nagsimula siyang hindi na masyadong magustuhan ang kanyang ama. Nang araw na yon, bumalik ang nanay na matagal nang nawala sa bahay. Parang umiiyak. Mabilis na nag-empek ng mga bagay sa kahon. Pagkatapos ay lumabas ng pinto. Naiwan at agad na nagtakbo upang habulin. Ang nakita niya ay ang kanyang ina na sumasakay sa isang itim na sasakyan. Nawawala sa dulo ng kalye. Siya ay umiiyak at sumisigaw habang desperadong humahabol. Nadapa siya ng hindi sinasadya. Ang kanyang damit ay nabasa ng ulan. Iyon ang damit na binili ng kanyang ina para sa kanya. Ito ang paborito niyang damit. Ang ulan sa kanyang ulo ay tila biglang nawala. Naiwan si Zina umiiyak habang humihikbi. Tumingala siya at nakita si Liu Ziyu na nakatayo. Hindi na nakayanan at bigla na lang akong humagulgol. Mula sa sandaling iyon,
Kaya't nagsimula na siyang kamuhian ako. Biglang huminto ang aking mga iniisip. Naramdaman kong muling sumakit ang ilong ko. Parang may mabigat na bagay na humihigpit sa aking dibdib. Hindi may paliwanag na sakit. Lumabas na, sinabi ko na ayaw kong makipag-usap sa inyo. Si kuya at tatay. Kahapon, nang dumating si mama, ang kapatid na lalaki ay sumigaw pa sa akin. Naramdaman ni Liu Xiaozi na labis siyang naapi noon. Walang tumugon sa kanya. Hindi nagtagal. Narinig ang shopping bag na nasa tabi ng kama na gumawa ng ingay. Nang bumukas ang tunog, naiwan ang damdamin sa puso. Huwag mong galawin ang damit ko, punong-puno ako ng galit. Hinila ang kumot dahil sa matagal na pagkakaipit, namumula ang mukha. Sinisikap na magmukhang mabangis habang nagpapakita ng maliit na pangil. Nang makita ang mukha ng taong nasa harap, naiwan na nakatitig ang ekspresyon. Sino ka ba? Kumusta? Zhao Xuanwen ay nagpakita ng isang malaking ngiti. Ang ganda ng palda na ito. Sino ka ba? Ako ba? Biglang lumapit si Zhao Xuanwen. Napasigaw si Liu Xiaozi sa bulat. Nakasandal ang katawan ko pabalik at muntik ng mahulog. Agad na ininatan ang kanyang katawan. Hindi may iwasang mangamba, ako si Zhao Xuanwen. Ikaw naman Liu Xiaozi. Mas maganda ang pangalan mo kaysa sa kanta mo. Matapos mag-isip ng kaunti, nakabuo ng konklusyon si Zhao Xuanwen. Tumingala siya at nakita ang medyo cute na si Liu Zi na puno ng ngiti. Naiwan ang isang posisyon ng nakaluhod na nakaupo. Nakatagilid sa kama sa ilalim ng kumot. Matagal na, ang buhok ay medyo dumikit sa pisngi. Ang mga mata ay bahagyang namumula na tila pinipigilan ang mga luha. Medyo nahuhulog ang mga damit sa katawan. Mas maliit ang katawan kumpara sa mga batang kasing edad. Parang isang napakaayos na manika. Sobrang cute talaga. Naramdaman ni Zhao Xuanwen na hindi na niya kayang pigilin ang sarili at bigla siyang lumapit. Hawak-hawak na lang sa aking mga bisig. Ang cute na batang babae ay humihiling na yakapin siya ng kanyang ate. Dumating ang pagbabago ng napakabilis. Hindi nakapag-isip si Liu Xiaozi at desperadong nakipaglaban. Ngunit ang lakas ng kalaban ay napakalaki. Ganito ang naiisip ni Liu Xiaozi. Pakiramdam na nahawakan siya ng kalaban pagkatapos makipag-ugnayan. Walang kahit anong pagkakataon na makapagpahayag ng pagtutol. Kuya, tama na ang pag-save sa akin. Huwag mong apihin ang kapatid kong babae. Narinig ang boses ni Liu Ziyu sa tabi. Kanina sa labas, tinanong ni Zhao Xuanwen ang tungkol sa kanyang kapatid na babae. Narinig kong nanatili siya sa loob ng bahay pagkatapos ng klase at hindi lumabas. Kaya't siya ay kumagat sa kanyang dibdib na parang ipinagkakatiwala sa kanya ang gawain. Aktibong humiling ng gamot at makipag-usap sa kapatid na babae. Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Hindi ko siya inaapi. Hindi niya akalaing inaapi niya ang kabilang panig. Hindi na nag-usap pa si Liu Ziyu sa kanya. Lumapit at hinawakan si Liu Xiaozi. Kumuha mula sa mga bisig ni Zhao Xuanwen. Si Liu Xiaozi na muling nakalaya. Agad na umakyat sa katawan ni Liu Ziyu. Ilagay ang ulo sa balikat ng kuya. Sino siya at bakit ko siya kinainisan? Siya ang may dahilan para magalit sa akin. Gusto lang ng ate na makipaglaro sa'yo. Mahigpit na nakayakap ang dalawang kamay kay Liu Ziyu at ayaw bumitaw. Narinig ang kabilang panig na sinasabing ayaw siya. Nagbago ang ekspresyon ni Zhao Xuanwen, tila nagmamalupit at nagagalit. Matapos ang isang sunod-sunod na 3 putok, naiwan na nakatitig lamang sa dibdib ng isa't isa, humuhuni. Panoorin ang interaksyon ng dalawa. Hindi alam ni Liu Ziyu kung bakit siya napapangiti. Hinawakan ang ulo ng kapatid na babae. Kailangan talagang magtago sa ilalim ng kumot, basang-basa ng pawis. Ayaw ko rin sa'yo na ganyan ang sinasabi mo. Ngunit iniwan ang sanga at ibinaba ang ulo sa katawan ni Liu Ziyu. Mas hinigpitan pa ang yakap ng dalawang kamay. Ang sama-sama talaga, kaya nga. Gutom ka ba? Tatay, umupo ka na, mabilis, habang pinapalo ni Liu Ziyu ang kanyang ulo. Nasanay ka na sa kakaibang paraan ng pagsasalita ng kapatid mong babae. Ayokong ang tunog na yon ay napakababa. Nagmamatigas pa rin. Ngunit ang tiyan ay hindi mapigilan at naglabas ng tunog. Zhao Xuanwen ay tinakpan ang kanyang bibig at muntik ng tumawa. Iwan ang mga sanga sa mas malalim na pagkakalubog. Sige na. Kung ipagpapatuloy mo pa yan, talagang magagalit na siya. Sinabi ni Liu Ziyu kay Zhao Xuanwen. Lumiko siya at naglakad palabas ng bahay. Bigla, Narinig ang boses na parang kasing liit ng lamok. Huwag kang umalis sa akin, matagal na. May kaunting hikbi ang tunog na naiwan. Nagtataka ng sandali. Biglang nagkaroon ng ngiti si Liu Ziyu. Humigop ng malalim gamit ang ilong at huminga palabas. Pinasadahan ng kamera ang ulo ng kausap. Mayroong banayad na damdamin sa kanyang mga mata. Hindi mangyayari ito sa buhay na ito. Maganda ang pakiramdam. Akala ko dati na pagkatapos ng nangyari kahapon, dapat mas galit ang anak ko sa akin. Maaaring hindi na siya kumain kahit sa pagluluto. Naghanda siya ng maaga para kay Liu Ziyu. Plano para sa bahay. Hindi ko inaasahan. Kahit mukhang hindi pa rin masaya. Hindi rin naman ako binigyan ng magandang mukha. Pero kumain naman siya ng maayos. Simula nang makipaghiwalay ako kay Li Wanran. Bago ako dumating, dating tanga, diretso akong pumunta sa supermarket para kumuha ng isang kahon ng instant noodles. Ni hindi man lang inisip ang pagkain ng dalawang bata.
Nang dumating ako dito, kahit na tungkol sa mga kasanayan sa pagluluto, pero nakakasunod ang katawan. Hindi masyadong nakakasabay ang isip. Sa simula, ang mga bagay na nagawa ay nakakain ng peras. Hindi masarap. Pero pagkatapos ng panahong ito, halos makagawa ng masarap at masustansyang pagkain. Siyempre, ang dahilan kung bakit tayo nagluto ng manok ngayon. Ang pinakamahalagang punto ay dahil gusto rin ng batang babae na iyon ang manok. Naaalala ang mga piraso ng alaala sa aking isipan. Hawakan mo ang kamay ko at sabihin gusto mo ng pritong manok. Naalala ko noon na ako ang hindi tumutulong ng umiti. Bumangon ka at ang mood ko ngayon ay bumuti rin. Habang nag-aayos ng mesa, umuumbol pa ako ng isang kanta. Ang boses ni Zhao Xuanwen ay humila sa akin mula sa alaala. Tumingin ako sa kasamahan ng anak na lalaki habang huminto sa aking ginagawa. Hindi ka ba magtatagal ng kaunti? Kahit na gusto ko rin. Ngunit medyo huli na talaga ang oras. Kung hindi ako umuwi, pagsasabihan ako ni Mama. Tama ka dyan. Sige, hayaan mong ihatid ka ni Ziyu pauwi. Walang anumang pagtutol si Liu Ziyu. Tumango siya at kinuha ang bag ng kausap habang binubuksan ang pinto. Habang nagpalit ng sapatos ang dalawa. Tito, ang sarap ng nilutong mo. Salamat sa papuri. Mabuti na lang at gusto mong kumain. Sino mang pumasok sa kusina at pinuri ang nilutong pagkain ay tiyak na magiging masaya. Ganoon din ako. Tito, pwede ba akong bumalik sa susunod? Hahaha, syempre maaari. Palagi kang welcome na maglaro. Tumalon si Zhao Xuanwen sa saya. Pagkatapos ay malalim siyang yumuko sa akin. Tumakbo papunta sa pintuan at humarap ng malakas na sumigaw. Hindi pa ako nakakasagot. Napilit na hilahin ni Liu Ziyu na hindi na makatiis. Kasabay ng tunog ng pagsasara ng pinto, muling naging tahimik sa loob ng bahay. Naisip ko ng mabuti, hindi maitatago ang aking mukha sa labas. Kusang tumulong sa pagdadala ng bag. Ayos lang, hindi nakakagulat na anak ko siya. Sobrang saya ko ngayon dahil may nagawa akong mabuti. Si Zhao Xuanwen ay tumatalon at naglalakad sa unahan. Nakahawak ng walang laman na mga kamay, nanghuli ng isang posisyon. Tumingin si Liu Ziyu sa unahan kay Zhao Xuanwen. Dumating na ang dilim ng gabi. Nakaon na ang mga ilaw sa tabi ng kalsada. Ang lugar kung saan nakatira si Liu Ziyu ay medyo liblib. Nagsimula siyang magplano na sumakay ng taxi para ihatid ang kasama pauwi. Ngunit hindi inaasahang tinanggihan siya ng kabilang panig. Bawat isa ay kailangang maglakad ng may estilo. Ngunit naisip ko ang postura ni Zhao Xuanwen habang kumakain. Medyo nag-aalala si Liu Ziyu. Sino mang mag-aasawa sa batang ito sa hinaharap? Dapat na itong magdulot ng sakit ng ulo. Medyo marami ang kinakain. Napakahirap paniwalaan. Paano kayang magkasya ang napakaraming pagkain sa patag na tiyan na yon? Liu Ziyun ah. Anong nangyari? Huminto si Zhao Xuanwen sa ilalim ng ilaw ng kalye. Bibi Liu Ziyu. Naalala mo ba ang unang beses tayong nagkita? Sinasabi mo ang unang araw ng klase. Nag-isip si Liu Ziyu sandali. Naisip lang na magtanong. Sa maikling panahon, walang tugon si Zhao Xuanwen. Nakita ni Liu Ziyu na ganito ang sitwasyon ng kabilang panig. Hindi rin alam kung ano ang nangyari. Nais na niyang tanungin kung ano ang nangyayari. Hindi. Pagsasalungat sa loob ni Liu Ziyu. Sa alaala, mukhang nangyari ito noong unang araw ng pasukan bilang magkatabi sa upuan. Hanggang ngayon, kailan iyon? Hindi ko maaring sabihin sa iyo. Kung susundan mo ako, isa sa alang-alang kong sabihin sa iyo. Nakita siyang tumakbo palayo. Nabigla si Liu Ziyu. Natatakot na baka maligaw ang kabilang panig dahil hindi sila pamilyar sa paligid. Agad siyang nagmadali na may mabigat na mga hakbang upang simulan ang paghabol. Hindi nagtagal ay humihingal na siya. Siguro ay naghintay na siya ng ilang sandali. Tumingin si Liu Ziyu at hindi siya nahabol. Medyo hindi lumalapit si Zhao Xuanwen. Lumiko siya. Ang nakita ay si Liu Ziyu na nakasandal ang dalawang kamay sa kanyang mga tuhod. Nakahilig at humihingal ng malalim. Agad siyang tumakbo papunta kay Liu Ziyu. Kasama ang pag-asa at pag-aalala. Kung hindi, hinawakan ni Liu Ziyu ang pulso ng kanyang kalaban. Ngayon, nahuli na kita, di ba? Hindi mo ako maaring lokohin, ha? Ah, Nag-aaway ang dalawa. Nang ang lahat ay bumalik sa katahimikan. Patuloy na nag-uusap ang dalawa kahit na may mga saglit na tahimik. Hanggang sa makarating sa komunidad kung saan nakatira si Zhao Xuanwen. Nagtataka si Liu Ziyu sa nakikita niyang lugar. Sabi nga, hindi naman siguro ganito kaswerte sa daan. Ngunit pamilyar si Liu Ziyu sa komunidad na ito. Kamakailan lang ay galing ako dito. Hindi mo kailanman sinabi sa akin mula nang lumabas ka sa klase. Noon malapit lang tayo nakatira. edi hindi mo rin ako tinanong. Ngayon, hindi pa huli ang lahat, di ba? Sige na. Wala namang anuman, mauuna na ako. Mag-ingat ka sa daan pauwi. Nandito na ako sa harap ng bahay, bakit pa ako mag-iingat? Kanina lang gusto mo nang malaman. Kailan ba tayo unang nagkita? Nang marinig ito, nagkaroon ng sigla si Liu Ziyu. Kahit gustong tumanggi, talagang interesado akong malaman.
Tumango siya at tumingin kay Zhao Xuanwen. Sasabihin ko sa'yo pagkatapos naming magkatitigan, tanga. Sa gabi, malamig ang hangin. Hinipan ng hangin ang buhok ni Zhao Xuanwen. Itinuro niya si Gabu gamit ang kanyang kamay. Bigla siyang lumingon at nagmadaling tumakbo. Ngunit ang boses ay umabot sa tainga ni Liu Ziyu. Nakatayo si Liu Ziyu na nakatitig sa likod ng tao. Hanggang sa maglaho. Kinabukasan, eksaktong alas 5:30 ng umaga. Sa malalim na tulog, naramdaman ni Liu Ziyu na may patuloy na humahampas sa kanyang mukha. Parang sa gitna ng malabo at malabong panaginip. Narinig din niyang may tumatawag sa kanyang pangalan. Pinipilit niyang buksan ang kanyang mga mata. Tumingin si Liu Ziyu sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Nakita ang isang mukha na napakalapit sa kanya. Isang iglap ng antok. Biglang tumalon ang kampiyon sa boxing. Nagulat ang isa at tinanong kung bakit siya natutulog ng ganun kababaw. Tatay, tinawag na kita ng matagal. Ano man ang gawin, walang reaksyon. Pumipihit ako habang gumagawa ng mga ehersisyo para magpainit. Ang orasan sa tabi ng kama ay nagpapakita ng oras na 5:32. Si Liu Ziyu ay puno ng pagkalito habang nakatingin sa akin. Bakit mo ako tinawag ng maaga? Ano pa ang maaari kong gawin? Siyempre, tumatakbo para magbawas ng timbang. Nakasuot ako ng isang buong damit. At tumalon pa habang gumagawa ng posisyon para sa boxing. Sumuntok ng 2 beses. Hindi ba't napagkasunduan na natin ito? Kami ng anak ko ay isang duo sa pagbabawas ng timbang. Mula ngayon, kailangan nating makamit ang isang kahanga-hangang pagbabago. Naramdaman ni Liu Ziyu na parang nanginginig ang kanyang kanang talukap. Mukhang seryoso na ang tatay sa sitwasyong ito. Kahit na siya ay labis na nais. Ngunit si Liu Ziyu ay unang nagbukas ng kumot at naghanap ng tsinelas na isusuot. Itinaas ang kamay at nagyaon. May lumabas na luha mula sa sulok ng kanyang mata. Akala ko'y nagbibiro ka lang. Sinasabi ko at ginagawa ko. Kailan ka ba pinagtawanan ng tatay mo? Tayo na lang ang ganito. Mahirap na ring makabili ng damit. Nagsalita siya ng malinaw ngunit walang tugon mula sa kanyang anak. Nakikita kong ang kanyang ulo ay parang sisiw na walang tigil na tumutuklap. Pinagsampal siya sa ulo. Naiintindihan ko na. Ayaw ni Liu Ziyu na minamasahe ang kanyang ulo. Nanghihina siyang tumayo. Bawasan mo ang ingay. Huwag mong gisingin ang kapatid mong babae. Pagkatapos nating mag-ehersisyo mamaya, maghuhugas ka. Sabay na rin nating ihatid ang kapatid mo sa paaralan. Mas maaga akong umalis sa paaralan kaysa sa kapatid kong babae. Nagpause ka ng 1 linggo sa klase. Sa panahong ito, dalhin mo siya sa paaralan ng normal. Ihanda na siyang dalhin bago magsimula ang klase. Ang plano ng isang araw ay nasa umaga. Hayaan mong ang kapatid mong babae ay nasa pinakamalinaw na estado ng isipan sa umaga. Magbasa ng mas marami. Nakakatulong sa pag-aaral at pag-unlad. Hindi nakakapagtaka na ayaw sa iyo ng kapatid na babae. Ano nang sinasabi mo? Walang anuman, maghuhugas lang ako ng mukha at maghahanda na umalis. Si Liu Ziyu ay kumaway at naglakad palabas ng bahay. Lumakad sa bintana at tiningnan ang labas, ang langit ay maulap pa. Sobrang hirap ko na. Unang araw ng ehersisyo. Naiisip ko na kahit sa daan papuntang trabaho, parang ang sakit ng mga binti ko. Patuloy na nanginginig ang tiyan. Matagal nang hindi nag-ehersisyo ang katawan na ito. Ngayong umaga, labis ang kakulangan sa tibay. Nagsimula pa lang ako tumakbo ng 0 minuto, nahirapan na akong huminga. Siyempre, bilang kamag-anak na si Liu Ziyu. Siyempre, halos pareho lang. Sa umaga habang nag-ehersisyo. Sa mga mata ng matanda at matanda. Nakita ang isang matanda at isang bata, 2 matabang tao. Naglalabas ng dila. Parang naglalakad na parang malapit ng umakyat sa langit. Isang hakbang-hakbang na tumatakbo pasulong. But fortunately, it was not during the previous life when the internet was so developed. Kasama si Chen Chen sa pag-jogging. Kung hindi, baka may mga boring na tao na kumuha ng video at upload ito sa internet. Kumuha ng isang nakakaakit na pamagat. Malapit na sa tindahan ng libro. Nakita nilang may ilang matatanda sa harap ng tindahan. Hawak-hawak nila ang mga gulay na kakabili lang nila. Isa-isa silang nagtuturo sa pintuan ng tindahan. Sinasabi nila na hindi ako mahilig sa gulo. Kung sa ibang lugar, parang hindi ko nakita. Pasensya na, makiusap lang. Sa oras na ito, may 4 o 5 tao sa harap ng tindahan ng libro. Kailangan kong tingnan kung ano talaga ang nangyayari. Sumisigaw ako ng mga salitang ito habang sumisiksik ako sa loob. Nang makita kong napapaligiran ng isang grupo ng tao ang tao. Nang mga oras na yon, ang aking ekspresyon ay puno ng kulay. Si Anyo Anyaw ay nananatiling nasa kanyang karaniwang magulong estilo. Nasa tabi niya ang isang peres ng puting sneakers na hindi niya sinuot. Nakatapak ang mga paa sa hadlang bato. Ang medyas ay dapat madumi dahil sa sobrang dumi ng sahig. Isang kulay abong sombrero ang nakapatong sa kanyang noo. Nakaitim na pang sports na damit. Hawak niya ang kanyang mga tuhod gamit ang 2 kamay. Ipinagduldulan ang kanyang ulo ng malalim at hindi kumilos. Kung hindi ko nakita ang isa't isa, may suot siyang singsing na dati kong napansin. Hindi ko talaga masisiguradong makikilala ang isa't isa. Pasensya na, mga kaibigan, pwede bang magbigay daan? Bubuksan ko na ang pinto. Anong nangyayari, bata? Nang mga bandang 5:00 ng umaga, nakatitig lang ako sa dalaga na nakadapa sa harap ng iyong pintuan.
Nang mga 5 ng umaga, medyo nagulat ako. Pagkatapos ay bumalik na sa katahimikan. Hindi naman ito ang unang pagkakataon na ginawa ng kabilang panig ang ganitong bagay. Nakapaghanda na ako sa aking isipan. Wala namang malaking bagay. Mga lolo't lola, huwag na kayong magtipon dito. Mabilis na umuwi at magluto para sa apo. Baka hindi na umabot ang kolonel. Ay naku, paano ko nakalimutan ang bagay na ito? Dapat nang magising ang apo ko. Kailangan kong bumalik para magbigay ng gatas. Naku, parang hindi ko na isarado ang gas kaninang umaga. Saan ba galing ang bahay namin? Nandoon pa rin ang matandang babae na may hawak na sibuyas na mura. Bago umalis, nagbigay pa siya ng mga magagandang payo. Maging mabuti kayo sa mga asawa ninyo, mga lalaki. Kung hindi, pagtanda mo, hindi ka na makakagalaw sa kama. Araw-araw, hindi ka binibigyan ng masarap na pagkain. Mukhang naisip na silang isang pamilya. Parang wala akong masabi. Ngunit mabuti na lang at nagkalat na ang mga tao sa paligid. Nang bumalik ang katahimikan sa kalye, nakita ko pa rin hindi kumikilos si Anyuan. Nag-squat ako at humigop ng malamig na hangin. Dahil sa sobrang ehersisyo sa umaga, sobrang sakit ng mga binti. Halos ikinamatay ako sa pagyuko na ito. Kailangan ko munang huminga ng malalim ng ilang beses bago ako makapag-adjust. Inabot niya ang sombrero at tinanggal ito sa kanyang ulo, nahulog ito sa lupa. Bakit ngayon ka lang dumating? Tingnan mo ang sinasabi mo. Dumating ako ng 1 oras ng maaga ngayon. Bakit ka na naman nandito sa akin? Ako, Pumunta ako dito para hanapin ka, Anyuanyaw, pero ang boses ko ay tila walang lakas. Parang gusto nang huminto ng hininga anumang oras. Nakangiti pa rin siya na parang isang hangal. Nang makita ko ang kanyang hitsura, bigla akong nag-alala. Baka naman mabaliw na siya. May mga naiisip sa isip. Habang tumatagal, lalo kong nakikita na hindi siya normal. Nabigo ang kanyang kasal. Ganito ba kalaki ang epekto ng pagkatalo? Huwag mong isipin ang masama. Mayroon kang surveillance camera sa ulo mo. Patutunayan niya ang aking kawalang sala. At saka, hindi naman ito aking tindahan. Wala namang masyadong epekto sa akin pagkatapos mong gawin yon. Sinasabi ko na ayusin mo ang mga bagay-bagay. Kumuha ka ng lubid at pumunta sa kumpanya ng asawa mo. Walang sakit, walang hapdi. Hindi ka kumain ng almusal kanina. Si Anyuanyaw ay malakas na humihingal. Nakahawak ang 2 kamay na magkakasama. Nagtigilan ng 4 hanggang 5 segundo bago nagsimulang huminga ng malalim. Malalim na huminga ng hangin. Sa huli, pinakalma pa rin niya ang sarili at tumingin sa akin ng may pagdududa. napansin ko na tuwing kausap kita, parang gusto kong mamatay sa inis. Walang anuman sa akin. Tama na, ayoko nang makipag-usap sa'yo. Nais ko sanang ipagpatuloy ang galit ko nang bigla akong makaalala ng isang bagay. Ngayon alam ko na malamig. Bakit hindi mo suotin ang maayos na sapatos at nakapaka lang? Nabasa ang sapatos, sabi ni Anyuanyaw. Napansin ko lang na ang sapatos na yon ay basa-basa. Parang may naisip ako. Inilabas ko ang kamay ko at bahagyang pinindot siya. Ang tubig ay dumausdos mula sa damit patungo sa sahig. Isuot mo lang ito. Natapos na ang pag-uusap sa pagitan ng dalawa. Pumunta ako sa istasyon ng malamig na hangin sa kanlurang dako. Nanakit pa rin ang mga binti. Pinahirapan ako sa paglalakad. Kinuha ang susi at itinulak ang roll-up na pinto ng tindahan ng libro. Gamitin ang susi upang buksan ang pintuang salamin at pumasok. Pagkatapos kong sabihin yon, pumasok ako sa isang maliit na silid sa loob ng tindahan ng libro. Kunin mo ang mga bagay at sumunod ka. Si Anyuanyaw na bahagyang nawala sa kanyang isipan sa pintuan. Sa wakas, pumasok siya na may dalang sapatos na pang-sports. Mas mainit ang temperatura sa loob ng tindahan kumpara sa labas. Bagamat tag-init pa rin, basang-basa ang damit ng kausap. Ang hangin sa umaga ay hindi inaasahang malamig. Nakikita ko sa hindi normal na kulay ng kanyang mukha. At saka ang lakas na pinilit kong buksan ang aking mga mata ay halata. Mukhang may lagnat siya. Saktong-sakto na may mga dati sa loob ng bahay. Ang gamot panglaban sa lagnat na iniwan ng boss. Inilagay ko ang takure sa apoy. Sa tingin ko mas mabuti kung magpapainit muna ako ng isang takal ng mainit na tubig. Lumiko siya at tumingin sa loob ng tindahan sa pamamagitan ng bukas na pinto. Si Anyuanyaw ay may dalang sapatos at tila nalilito habang nakatayo sa lugar. Nagtataka ka, may silya sa tabi mo. Umupo ka na. Nakalutang si Anyuanyaw at hindi nakasagot ng anuman. Nanghihina at dahan-dahang humila ng maliit na upuan mula sa tabi at umupo. Nakatiklop pa rin siya sa isang sulok. Parang nanginginig ang buong katawan niya. Hindi na nagdagdag ng mga salitang walang kabuluhan. Nang matapos kong pakuluan ang tubig, ibinuhos ko lahat sa inihandang termos. Kumuha ng plastik na palanggana mula sa estante. Magdagdag ng kaunting malamig na tubig sa termos. Nang maramdaman na tama na ang init ng tubig, sinubukan niya ang temperatura gamit ang daliri. Medyo mainit. Ilagay ang palanggana ng tubig sa harap ni Anyuanyaw. Patuloy pa rin siyang nanginginig. Huminga ako at hindi na nagdagdag ng salita.
Ilagay ang palanggana sa harap niya. Lumuhod ako at hinawakan ang bukong-bukong ng kabilang tao. Medyo natakot. Sa gitna ng kalituhan, biglang itinataas ni Anyu Anyaw ang kanyang ulo at nakita ako sa harap niya. Ngayon ay nakaramdam na ng kapanatagan. Hindi na lumaban. Ang medyas ay naging itim na itim. Inilabas ko ang aking kamay at inalis ang medyas. Hinawakan ni Anyu Anyaw ang kanyang kamay matapos ang pagkakahalo. Sa isang iglap, parang nakahawak ako sa yelo. Ihagis ang natanggal na medyas sa tabi. Hinawakan ko ang kanyang dalawang paa at isinawsaw sa palanggana ng tubig. Ay nako, medyo hindi ko maintindihan. Tumingala siya at tumingin sa kanya na parang nainitan. Tumango siya ng isang beses at mabilis na umiling ng 2 beses. Parang bata. Hindi ko alam kung bakit. Tumingin sa kanyang anyo na parang isang batang babae. Bigla akong napapangiti. Sabihin mo lang ang temperatura na kaya kong tiisin. Hindi mo naman tiyak na sanay. Tumango si Anyu Anyaw. Mag-isip ng kaunti. Kaya tinanong ang estudyanteng lalaki sa klase. Ayos na siguro ang isang basong malamig na tubig. Linen, kumuha ako ng malamig na tubig sa baso at ibinuhos ito. Ang temperaturang ito ay nasa saklaw na kaya niyang tiisin. Mukhang humupa ang kanyang mukha. Nakapikit ang mga mata. Tila ang lamig sa kanyang katawan ay bumuti. Bakit basang-basa ka? Tahimik na si Anyu Anyaw. Bigla nawala ang masayang ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi sinasadyang nahulog sa fountain pool. Nahulog siya sa fountain. Sa unang pagkakataon, masyadong mahina ang boses niya kaya hindi ko narinig ng malinaw. Nang sinabi niya ito sa pangalawang pagkakataon, doon ko lang talaga narinig ng buo. Mayroon akong kaunting kakaibang ekspresyon. Bakit ka naman napunta sa fountain pool ng maayos? Saang fountain pool? Hotel ng mga kapitbahay. Nang marinig ko ang pangalan ng lugar, hindi na ako nagtanong. Parang suot ng isang taga-subaybay. Ang pangalan ng hotel ay batay sa alaala ng aking nakaraan. Marahil ay naintindihan din kung bakit nagbago ang kabilang panig sa ganitong kalagayan. Muli na namang nahuli ito. Nakikita ko, mas masama pa ang hitsura ni Anyuan kumpara sa huli nilang pagkikita. May halong puot ang tono ni Yao na tila hindi siya makapagsalita ng maayos. Hindi pa sumusuko. Tahimik si Anyuan Yao. Walang anumang tugon sa aking mga salita. Tingnan mo ang hitsura niya. Sa huli, wala na akong lakas para humikbi at hindi na nagtanong. Halika, tanggalin mo ang jacket mo. Pupunta ako para kunin ang hairdryer at linisin ito. Wasakin ang nakakahiya na sitwasyon. Nagsalita ako. Si Anyu Anyaw ay tumango at hinila ang zipper. Ang mga damit sa loob ay mahigpit na nakadikit sa katawan. Hindi ko pinansin na hindi nagagamit ni Anyu Anyaw ang lakas niya. Dahil sa hirap na tanggalin ang jacket. Nakakainis, tutulungan kitang tanggalin ang jacket mo. Pinabaliktad ko ang katawan ko at inalog ang damit na basa na basa. Hindi ito ang pang-sports na damit na pangtakbo. Mas mukhang pangbahay ang suot na yon. Napakamasipsip ng tubig. Ikaw rin ay may talento. Hindi muna siya uwi para magpalit ng damit. Ang ekonomiya ay natural na natutuyo sa mga oras. May pakiramdam pang basa. Bumalik ako at tumingin kay Anyu Anyaw. Pagkatapos ay inilagay ko ang jacket ni Anyu Anyaw sa tabi. Pumunta sa likod na silid para kumuha ng kumot. Kinuha ito at ibinuhos sa kanya, saka siya uminom ng gamot. Pagkatapos ay inabot niya ang gamot na kinuha niya. At isang baso ng maligamam na tubig. Salamat kay Anyu Anyaw na hindi na nagdagdag ng iba pang sinabi. Pahiram ng tasa at supot ng gamot na ibinigay ko. Mapait sa bibig. Biglang lumitaw ang sakit sa kanyang mukha. Agad siyang uminom ng malaking baso ng tubig. Sa wakas ay nalunok ko rin. Pagkatapos ay inilabas ang dila at may malungkot na tingin na tila nahihirapan. Wala akong masabi. Alam ko na mahilig ang kabilang panig sa matatamis mula pa noong nakaraan. Tiisin mo na lang ang mapait. Wala akong asukal dito. Tahimik na ang loob ng tindahan. Matagal kong tiningnan si Anyu Anyaw. Mayroon siyang ngiti na hindi ko maunawaan. Kung hindi siya nakabalot sa isang kumot. Marahil ay may ilang kaakit-akit. Medyo kinakabahan si Anyu Anyaw. Hindi na kita pagbibigyan ng kalokohan. Nilagay ko na ang tuwalya sa tabi ng istante. Kumuha ka na lang ng sarili mong kamay. Sige, wala rin akong sobrang sapatos dito. Kung hindi, ikaw na lang ang pumasok mamaya. Gamitin ang blow dryer para sa mga damit. Iniwan ng boss dito dati. Sakto lang. Pwede mong punasan ang mga basang bahagi ng katawan mo gamit ang tuwalya. May natitirang pajama sa bahay. Mukhang hindi ka rin natulog ng maayos sa gabi, kaya magpahinga ka na lang. Kung masyadong nakakasilaw ang araw, isara ang kurtina. Nandyan ang takure. Nandyan din ang walang laman na tasa na ginamit mo kanina. Kung nauuhaw ka, uminom ka ng mainit na tubig. Habang nagsasalita, parang hindi ko nararamdaman ang tugon ng isa. Tumingala ako at tumingin. Nakita kong nakatitig si Anyu Anyaw sa akin. Ang mga mata na iyon ay tila kayang makipag-usap. Hindi ko alam kung bakit ako tinitigan ng mga mata na ito. Ako'y naguguluhan sa aking kalooban. Automatikong umiwas sa titig ng iba. Anyu Anyaw, may di maipaliwanag na kahulugan ang kanyang mga mata. Matagal siyang nagsalita sa akin na tiyak na pagsisisihan niya ito. Naramdaman ni Anyu Anyaw na siya ay nakatulog ng napakatagal. Sa kanyang panaginip, mayroon siyang 2 anak. Napakabait ng kanyang asawa sa kanya. Araw-araw ay naghahanda ng pagkain.
Sa isang karaniwang ngunit napakamaaliwalas na tahanan, kumain ng mga lutong bahay na niluto ng kanyang asawa. Sobrang kahanga-hanga sana. Isang panaginip na nagdala sa kanya sa kalaliman nito. Ngunit nasira ito ng mga sumunod na pangyayari. Isang araw sa panaginip, dinala ng asawa ang isang babae. At sinabi na gusto niyang makipaghiwalay at dalhin ang 2 bata. Sa huli, ang larawan ay huminto sa bubong. Siya ay biglang nagising. Malalim na humihingal. Parang nararamdaman niya ang pawis sa kanyang noo na dumadaloy. Ang pakiramdam ay umaabot sa tahimik na silid na umaabot sa mga dingding. Matagal siyang humingang mabuti bago humupa. Itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan ang paligid. Nalilito. Parang may mga bagay na hindi siya matandaan. Ano bang lugar ito? Unti-unting bumabalik ang alaala. Parang napadpad siya kay Liu Changqing. Naalala ni Anyuan ang nangyari. Kahapon ng gabi, siya ay tahimik na nagmasid. Nakatayo sa tabi ng kumpanya ng kanyang asawang si Li Kongming. At pagkatapos ay tiningnan si Li Chongming pagkatapos ng trabaho. Sinakay siya ni Li Wanran sa braso. Sumakay siya ng taxi at sinundan sila. Nang pumasok ang 2 iyon sa hotel. Ngunit siya ay pinigilan ng mga tauhan ng seguridad sa labas. Sino man ang makakakita ng isang nakasuot ng sombrero. Ang mga taong nakasuot ng sportswear ay magiging kahina-hinala. Bagamat sinabi ni Anyuan Yao, malakas na inakusahan na yon ay kanyang asawa. Ngunit maliwanag na hindi pinansin ng iba ang mga bulaklak. Nagkaroon ng isang matalinong ideya. Pumili siyang pumasok ng puwersahan. At pagkatapos ay nabigo. Nang siya ay nagpasya na pumasok ng tahimik sa likod na pintuan. Hindi sinasadyang nadulas ang kanyang paa. Biglang nahulog sa pool. Parang ang kanyang kasal. Sobrang sama na rin ang kanyang katawan. Nawala ang susi ng bahay habang nagmamasid. Hindi ko alam kung saan ito nawala. Dagdag pa, si Anyuan Yao na ayaw nang umuwi ay naisip ako. Wala na rin siyang pamilya sa lungsod na ito. Hindi niya alam kung bakit. Ang katawan ay parang hindi na makontrol. Dumating sa pintuan ng maliit na tindahan kung saan ako nagtatrabaho. Ngunit dahil hindi pa ito bukas. Dahil dito, umupo siya sa harap ng pinto ng matagal. Pagkatapos ay naramdaman niyang sumakit ang kanyang ulo. Hindi ko alam kung bakit gusto kong matulog sandali. At pagkatapos ay ginising ko siya. Ang kanyang mga mata ay tumingin sa labas ng bintana habang ang langit ay nagiging dapit hapon. Si Anyuan Yao ay nakatulog ng maayos. Mukhang hindi niya maaalala. Huling nangyari ito. Kailan kaya ang alaala ng masarap na pagtulog? Medyo masakit pa ang katawan. Tumayo siya mula sa kanyang pajama. Inabot ang likod ng upuan at isinuot ang tuwalya. Parang hindi niya natuyo ang damit bago matulog. Tumingala upang tingnan ang nakasarang pinto ng bahay. Umiling si Anyuan ng bahagya. Huwag nang mag-isip ng labis. Iangat ang kumot na nahulog sa sahig. Bahagyang itiklop ng ilang beses at ilagay sa pajama. Kinuha ang sports jacket at sinuot ito. Matapos isuot ang mainit-init na damit, hinaplos niya ang ibabaw nito gamit ang kamay. Medyo may mga bola na. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya ang 2 mata na nakatutok sa screen ng computer. Ako na sabik na pinapalo ang keyboard gamit ang 2 kamay. Tila hindi niya napansin ang galaw ni Anyuan Yao. Nakatutok ako sa screen ng buong atensyon. Mabilis na tumama ang mga daliri sa 4 na piraso. Anumang paghinto. Si Anyuan Yao ay kusang nagbawas ng lakas sa kanyang mga paa. Tulad ng walang tunog, dahan-dahan siyang lumapit sa aking kinaroroonan. Isang hakbang, sa wakas ay umabot siya sa likod ko. Dito niya lang nakita kung ano ang tinatype ko. Habang nagtatype, may pumasok na pagdududa sa isip. Inilapit niya ang kanyang ulo. Matagal na nakatitig bago niya naisip ng malinaw. Tila nagsusulat siya ng nobela. Labis akong nagulat. Sa kanyang alaala. Hindi na ako nag-aral pagkatapos ng high school. Paano magkakaroon ng ganitong antas? Noong nasa mataas na paaralan ako, hindi ko masasabing isa akong tamad na estudyante. Pero hindi rin ako masigasig na estudyante. Hindi nang gugulo ng iba pero hindi rin kailanman naapi. Karaniwang karanasan sa mga marka. Noong panahong iyon, hindi kailanman napansin ni Anyuan Yao ang ganitong tao. Ngunit nakita niya ako minsan pagkatapos ng klase. May sigarilyong nakasubo sa bibig. At nagtipon-tipon kasama ang isang grupo ng mga taong hindi maayos. Ngunit nang maabot na ang hangganan, parang nagbago ng tao at nagsimulang mag-aral ng masigasig. Ngunit sa mga panahong iyon, tila huli na. Kaya't pagkatapos ng pagtatapos sa mataas na paaralan, pinili niyang lumabas at magtrabaho. 1 taon pagkatapos. Kaka-enroll lang sa unang taon ng kolehiyo si Anyuan Yao nang marinig ang balita tungkol sa kasal ng 2. Hindi nagtagal ay kumalat ang balita na nagdadalang tao si Li Wanran. Sa ganitong estado, makakasulat pa rin ako ng nobela. Punong-puno ng pagkalito si Anyuan Yao. Ang ulo ay unti-unting lumalapit. Hanggang sa ang mga hibla ng buhok ay nahulog at humawak sa aking mukha. Dito ko lang siya nahatak mula sa dagat ng mga kabayo. Luminya at tumingin sa isang mukha na napakalapit. Nakatitig sa kanya ng walang emosyon. Anong ginagawa mo? Nagsusulat ka ba ng nobela? Ngayon ay nagbigay sa akin ng isang maliit na rekomendasyon si Bian. Hindi ito ang pangunahing rekomendasyon, kundi isang maliit na rekomendasyon sa kategorya. Ito rin ay labis na nakapagpasaya sa akin. Unti-unting bumubuti na. Mas mabuti na ito kaysa sa wala talagang ibigay.
Ang mga resulta ng daw po Kang Kyong ay unti-unting bumubuti. Kahit na hindi umabot sa 50,000 ang bilang ng mga pag-click. Ngunit ang mga koleksyon ay mabilis na umabot sa 3,000. Hindi ito maihahambing sa mga alaala ng malaking tagumpay. Ngunit walang anumang promosyon. Kumpara sa sitwasyon na nag-sign ng kontrata matapos ang mahigit 200,000 salita. Ito ay umuunlad sa magandang direksyon. Tinataya ko na nag-compute ako. Kung patuloy na magiging masipag at walang absences. Ang mga resulta ay halos sapat na para sa gastusin ng isang pamilya na 3. Bayad sa tuition ng bata. Sa pinakababa, hindi na ito magiging problema sa maikling panahon. Maging nasa tamang lugar lang sana. Kahit na ganito ang iniisip niya sa loob. Ngunit alam din niya na hindi ito masyadong makatotohanan. Ang kasiyahan ay nasa pagiging kontento. Kung hindi lang nalugi ang sariling pabrika ng damit. Ano ang pamagat ng libro? Labanan ng langit at lupa. Baka hindi mo rin kayang basahin ang nobela na para sa mga lalaki. Noong high school ako, nagbasa rin ako ng nobela. Parang mga babae, di ba? Mga kwento tulad ng ang presidente na umiibig sa akin. Noong panahong iyon, parang tungkol sa pag-ibig sa paaralan. Ang nobela ay ibinigay sa akin ng isang kaibigan noon. Ngayon ay wala na kaming anumang ugnayan. Huwag na nating pag-usapan yan. Kumain muna tayo bago umuwi. Malapit na akong matapos sa trabaho. Tumango si Anyo-Anyaw nang walang sinasabi. Tinawagan ko ang telepono. Para sa restaurant na hindi malayo sa bahay sa tanghali. Sabi ko, 2 order ng ramen. Sa panahong ito, hindi pala ganap ang mga serbisyo ng delivery. Kaya lang talagang malapit ang lugar para mag-pack ng tanghalian. Sabihin mo na lang sa boss ng maaga. Walang dapat ikainis sa ramen, di ba? Ayos lang, wala namang magagawa. Wala na rin akong masyadong pera ngayon. Talagang walang galang. Bakit ka nagrereklamo sa kanya? Hindi naman sila magkaibigan. Medyo naiilang sa titig ng kabilang tao. Tumingin siya sa kanyang biglang nagiging komplikadong mga mata. Nagtataka ako. Hindi ko rin maintindihan ang iniisip ng mga babae. Hindi ba masarap ang ramen? Maliit ang kinakain ni Anyo-Ayaw. Kumakain din ng napaka-eloquent. Kinuha ang noodles gamit ang chopsticks. Dahil dito, dahan-dahan siyang humihip. Maingat na sinipsi papasok sa bibig. Takot na mabasa ang kanyang katawan ng sabaw. Sa kabaligtaran, ako'y mas magaspang. Uminom ng sabaw mula sa dulo. Buksan ang disposable na chopsticks. Kumagat ng isang malaking kutsarang sip-sip na parang bagyo. Bakit mo ako tinitingnan? Kumain ka, sa totoo lang. Anyuan. Siguradong ayaw niyaw ang mga tao na ganito kumain. Ngunit nang makita niya ang paraan ko ng pagkain, sa halip ay nainganyo pa akong kumain. Hindi ko alam kung bakit parang ang sarap ng kinakain ng kabilang tao. Matagal na akong hindi nakakain ng ramen. Tungkol sa mga bagay sa mga ganitong maliliit na kainan. Sinubukan ni Anyo-Ayaw at natagpuan niyang masarap ito. Ang hindi regular na pagkain sa mahabang panahon ay nagdulot ng hindi magandang kalagayan ng tiyan. Maliit lang talaga ang kanyang kakayahang kumain. Kumain ng ilang piraso ng noodles pagkatapos ng pagbaba ng daan. Medyo namamaga ang tiyan. Ibinaba niya ang mga pangkutsara, busog na siya. Yun tingnan mo, may mga patong na noodles na natira. Nagmumukha akong nasasaktan sa aking mukha. Ang babaeng ito na mahilig sa luho ay sobrang nakakainis. Sayang naman na itinapon mo, anong ginagawa mo? Hindi ka marunong kumain. Sobrang sayang ng pagkain. Kahit kumain ka na, hindi mo pa rin dapat gawin iyon. Iyan ang kinain ko. Hindi ka naman nagdura sa loob. Bakit hindi na pwede? Ethan, naguguluhan ako at tumingin kay Anyo-Anyaw. Wala namang masama. Laging ako ang tumutulong sa mga natirang pagkain ng anak na babae ko. Kung hindi, paano ko naman mapapalaki ang katawan kong ito? Si Anyo-Anyaw ay namumula ang mukha. Tignan mo kung paano ko pagsasamahin ang dalawang bahagi ng noodles para maging 7. Muli siyang kumain ng malalaking subo. Itong taong ito, nahihiya akong bumuhos ang damdamin. Uuwi na ako. Pagkatapos ay bigla siyang tumakbo palabas ng pinto. Hindi ko maunawaan ang dahilan ng pag-alis ni Anyuan habang nanginginig ang aking ulo. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang nangyari sa kanya. Sige, magpatuloy na lang tayong kumain ng noodles. Bumalik si Anyo-Anyaw sa kanyang tahanan. Dahil sa nawalang susi, muli siyang pumunta sa property management. Ngunit mabuti na lang at nakabalik siya sa bahay ng ligtas. Dahil sa natulog ako roon, nagkaroon ako ng hindi magandang panaginip. Nakapagpawis ako ng malamig. Nagpasya siyang maligo muna. Punuin ng mainit na tubig ang bathtub sa banyo. Umalis sa medical na serbisyo. Pumasok si Anyo-Anyaw sa loob. Madalas na humihinga ng malalim. Sa sandaling ito, tila nawala ang lahat ng pagod sa kanyang katawan. Nakaligo na siya ng ilang sandali. Matapos maligo, pinunasan niya ang kanyang katawan. Lumabas mula sa banyo na nakabalot ng tuwalya. Nakatayo sa harap ng salamin, hawak ang tuwalya habang pinapahid ang buhok. Tumigil ang kilos. Tumingin siya sa salamin. Nagtaka ng kaunti oras. Lumapit ang kanyang anino. Mabilis na pinagmasdan, tila hindi naman ganoon kapangit ang mukha. Dahan-dahang hinawakan ang mukha gamit ang kamay. Kahit na hindi maganda ang kulay ng kanyang mukha. Ngunit nariyan pa rin ang batayan.
Si Banyuan ay may makapal na labi at medyo mapula. Matapos ang kaunting pagpapalakas ng loob sa sarili, umalis sa harap ng salamin. Gamitin ang hairdryer para matuyo ang buhok at maglagay ng tubig sa mukha. Pumunta na sa silid tulugan. Binuksan ang ilaw at humiga sa malambot na kama. Nakasara ang mga mata. Magulo ang isip niya. Iba't ibang bagay ang patuloy na umiikot sa isip. Palaging hindi maalis ang anino ng isang tao. Ay, bigla akong naisipan ng isang bagay. Kinuha ni Anyo-Anyaw ang notebook sa tabi. Buksan ang kapangyarihan. Naalala niya ang nangyari kamakailan sa tindahan ng libro. Nakita ang nobelang isinulat ko. Hindi pa niya nakakalimutan ang pangalan. Pagkatapos ng ilang sandali, nagbukas siya ng computer at naghanap sa web. Nagsimula ng serye sa isang website ng nobela. Katatapos lang niyang maghanap sa bookstore, wala siyang nakita. Tinignan lang niya ng bahagya ang mga pag-uusap sa pagitan ng mga tauhan. Hindi malinaw kung paano umuusad ang kwento. Basta't isipin na lang na pampalipas oras ito. Kailangan ding buksan ang mga alitan. Sa simula ng unang kabanata, nakikita siyang walang kaalam-alam. Ngunit ang tingin ay sumusunod sa mga salita pababa. Habang lumilipas ang panahon, naramdaman niyang kahit na ang kanyang talento sa pagsusulat ay hindi gaanong kahanga-hanga. Ngunit labis na lumampas ito sa kanyang mga inaasahan. Akala niya ay hindi kaaya-ayang sining ng panitikan. Mahirap tingnan. Ayos lang. Sa isip ni Anyo-Anyaw, lumitaw ang ganitong kaisipan. Hindi ko alam kung bakit. Tingnan ang sinasabi ng pangunahing tauhang siksiyang na hindi magalang. Parang ang kanyang kalooban ay kasabay na naguguluhan. Naging tense. Ang oras ay lumilipas ng dahan-dahan. Si Anyo-Anyaw ay hindi namamalayan na matagal na siyang nakatingin. Dumating na ang gabi. Nakasabit sa dingding na nakabitan ng banner. Nang mag-12:00, naglabas ito ng malalakas na tunog. Dito na naibalik ni Anyo-Anyaw ang kanyang isipan sa kasalukuyan. Ang mga binti ay tila naging manhid. Hinilan niya ang kanyang binti at iniunat ito palabas. Sa sandaling iyon, ang pakiramdam ng ginhawa ay pumuno sa buong utak. Ipinatong niya ang notebook sa tabi ng kama at ikinabit ito sa kuryente. Kahit na ito ay bagong modelo. Ngunit dahil sa teknikal na dahilan, hindi ito nagtagal ng mahabang oras sa standby. Yakap ang unan. Nakahiga si Anyo-Anyaw doon. Nakatitig pa rin ang mga mata sa screen ng computer. Kahit na ayaw niyang aminin. Ngunit sa sandaling ito, talagang nahuhulog siya dito. Tumingin. Mula sa dating henyo, siya ay bumagsak at kalaunan ay tinawanan ng iba. At ang pagbasura ng kanyang kasintahan sa kanilang kasal. Lahat ng ito ay nagbigay ng damdamin kay Anyo-Anyaw. Para bang nakita niya ang aking anino mula kay Xiaoyan sa kwento. Noong panahong puno ng sigla ang batang iyon. Ngayon ay naging hitsura na ng isang tiyuhin. Hindi niya alam kung bakit nag-overlap ang mga anino ng dalawa. Tila ang pangunahing tauhan sa kwento ay ako mismo na nagkatawang tao. Sino naman ang tinutukoy ni Xiaoxoner? Si Li Wanran ba? Nang makita ang pagbasag ng kasunduan sa kasal. Sumigaw ng 30 taon sa silangan ng ilog. Ang pag-aalis ng pamamaga sa kanlurang bahagi ng ilog sa loob ng 30 taon. Parang nakita sila sa kapehan na nagkikita. Sinasabi ko nang walang gaanong pakialam na ako'y hiwalay na. Hindi niya namamalayan, si Anyo-Anyaw ay muli na namuyat. Hanggang sa sumikat ang araw. Nang umaga na, hindi na siya nakayanan ang pagod. Laging nag-aaway ang kanyang mga talukap. Pilit na bumangon na may sigla. Inilipat niya ang mouse sa buton ng estilo ng pagbibigay ng gantimpala. Nang sumunod na araw, nagtrabaho siya ng maayos tulad ng dati. Naghahanda ng umupo upang i-upload ang kabanata. Buksan ang backend management. Nang makita ang bilang na mahigit 50,000 na mga paborito, nagulat siya sa simula. Akala niya ay naguguluhan ang kanyang mga mata. Pumikit-pikit at right-click ang mouse para refresh ang pahina. Isang beses na umabot sa higit 60,000 ang bilang. Nakatayo lang sa lugar. Nang makabawi, iniunat niya ang daliri at itinuro ang screen. Nagmumura-murang nagbibilang ng 10, 100, 1,000 at milyon habang humihigop ng malamig na hangin. Ang bilang ay patuloy pang tumataas. Wala akong kaalam-alam sa nangyayari. Nang umabot ang bilang sa halos 100,000 na koleksyon. Dahil dito tumigil ang ganitong mabilis na pagtaas. Nang buksan ko ang pahina ng aking aklat. Matagal na nag-refresh bago lumabas ang nakakasilaw na bilang ng mga pag-click. Bilang ng mga paborito. At ang umuokipi sa mga donasyon. Account ng unang pwesto sa listahan ng mga tagahanga. Parang may ilusyon ang mga mata ko. Nakakita lang ako ng isa na sinundan ng maraming zero. Pumasok sa chat software. Nang mag-login ako kanina. Ang computer ay patuloy na tumutunog na parang malapit ng sumabog. Nang ilagay ko ang mouse, napansin kong ito ay isang mensahe mula sa editor. Maraming mensahe ang lumabas. Iniiwasan ko na ang mga walang kwentang salita sa simula. Nakita lang na ang mga rekomendasyon sa maliit na kategorya ay naging pangunahing rekomendasyon sa homepage. Ito ay talagang pinush. Ganap na hindi alam kung ano ang nangyayari. Kahit dati may mga nagbigay ng gantimpala. Ngunit karamihan ay maliit na halaga. Hindi ganito ka-exaggerate ang sitwasyon. Buksan ang seksyon ng mga pagsusuri sa libro. Iba't ibang tao ang nag-iwan ng mensahe.